Nagsisimula ang kwento sa isang royal room, may isang 16 anyos na prinsipe ng Natra Kingdom na nagngangalang Wine. Kasama niya si Ninem, isang babaeng maputi ang buhok na kanyang advisor at personal bodyguard. 4 na lalaki ang nasa harapan nila, na matataas na opisyal sa kanyang kaharian. Lahat sila ay nagpupulong, at ang mga opisyal ay naghatid ng balita mula sa Imperial Ambassador na ang Emperor ay namatay. Sinabi ng mga opisyal na ang balita ay magdudulot ng hidwaan sa iba pang kaharian upang labanan ang bakanteng upuan ng Imperial. Pero mukhang walang pakialam si Wine sa mga sigalot sa labas ng kanyang kaharian. Mukha siyang kumpiyansa at sinabi sa mga opisyal na higit na pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa mga gawain sa loob ng kaharian. Ang mga opisyal na nakarinig nito ay namangha nang makita siya, na napakatalino, at nadama nila na si Prinsipe Wine ay magdadala ng kaluwalhatian sa kanilang kaharian. Gayunpaman, pagkatapos lamang umalis ang mga opisyal ng hari sa silid, lumitaw ang tunay na pagkatao ni Wine. Sigaw niya para ilabas ang nararamdaman. Nais daw niyang ibenta ang kanyang kaharian, na sa tingin niya ay wala ng pag-asa. Ipinapakita ng eksena ang kaharian ng Natra, na matatagpuan sa dulo ng kontinente. Ang kaharian ay may maikling panahon ng tagsibol, habang ang panahon ng taglamig ay napakahaba. Ang likas na kalagayan nito ay napupuno lamang ng mga tigang na bukirin at mabatong kabundukan, kaya mahirap gamitin bilang lupang agrikultural. Bukod dito, ang populasyon ay hindi umabot sa 500 tao, kaya mahirap para kay Wine na umunlad ang kanyang kaharian dahil sa mahihirap na mapagkukunan. Sa wakas, pinaalalahanan ni Ninem si Wine na huwag ipakita ang kanyang pagiging bata. Mahilig pala siyang magreklamo tungkol sa kanyang mabigat na tungkulin bilang pinuno ng kanyang kaharian. Balak niyang palakasin ang kanyang kaharian para lamang magkaroon ng mas mataas na halaga ang kanyang kaharian kapag naibenta, at pagkatapos ay makapag-retiro na siya ng payapa. Biglang pumasok sa kanyang silid ang nakababatang kapatid na babae ni Wine na si Falania. Pumunta siya para sabihin sa kanya na bumuti na ang kalagayan ng kanilang ama. Tila gusto niyang isama ang kanyang ama sa labas ng kaharian. Gayunpaman, ang kanyang hiling ay tinanggihan ni Wine para sa mga kadahilanang pangseguridad. Dahil ang kalapit na kaharian, ang Marden Kingdom, ay may balak na salakayin ang kanilang kaharian at maaaring dumating anumang oras. Ang eksena ay nagpapakita ng isang mapa na nagpapakita ng Natra Kingdom at ng Marden Kingdom. Noong una, maganda ang ugnayan ng mga kaharian ng Natra at Marden. Pagkatapos ay nakahanap ang Marden Kingdom ng mga mapagkukunan ng ginto sa kanilang teritoryo at ginawang mabilis na lumago ang ekonomiya ng kaharian. Gayunpaman, naging sanhi ito ng mga opisyal ng hari na gumawa ng katiwalian at nagsimulang salakayin ng iba pang mahihinang kaharian para sa mga mapagkukunan, kabilang ang Natra Kingdom. Idinagdag ni Wine na ang kanyang kasalukuyang kaharian ay walang pera upang kumuha ng isang malakas na mandirigmang imperyo at mayroon lamang mga ordinaryong tropa ng hari. Ngunit, ayon kay Falania, ang maharlikang tropa ay may mataas na espiritu sa pakikipaglaban. Nanumpa pa silang lalaban sila hanggang kamatayan sa ilalim ng bandila ni Wine. Sa kasamaang palad, hindi nagustuhan ni Wine na makita ang espiritu ng kanyang sariling mga maharlikang tropa. Napag-isipan na pala niya ang mahal na halaga ng digmaan at nag-aatubili na gumastos ng pera mula sa kaba ng hari. Biglang hinawakan ni Falania ang kamay ni Wine at hiniling na manalo ang kanyang kuya sa labanan. Nang marinig iyon, nakaramdam siya ng sama ng loob para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at sa wakas ay nagpasya siyang harapin ang Marden Kingdom at dumiretso sa lugar ng digmaan. Sa totoo lang, ang tunay niyang plano ay ang pag-atake ng panandalian at pagkatapos ay makipagpayapaan upang mabawasan ang mga gastos ng kaharian dahil sa digmaan. Ang eksena ay nagbago sa isang tigang na disyerto na may mabatong burol na naging isang lugar ng digmaan sa pagitan ng Natra Kingdom at Marden Kingdom. Nakita si Wine sa kanyang kabayo. Tiningnan niya ang mga tropa ng kaaway, na may kabuoang 7,000, habang ang kanyang sariling hukbong maharlika ay may bilang na 6,000 katao. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng kanyang hukbo. Napatingin siya sa tropa niya na mukhang kinakabahan dahil first battle nila ito. Pagkatapos, nagbigay siya ng maikling talumpati bago simulan ang digmaan, at lumabas na ang kanyang pananalita ay maaaring magpaapoy ng espiritu ng kanyang mga sundalo, na kanina ay mukhang kinakabahan. Sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ng mga general ng digmaan ng Marden Kingdom sa harap ng kanyang mga tropa, na mukhang mas handa kaysa sa mga tropa ng Natra Kingdom. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang labanan sa pagitan nila. Nag-ayos ng diskarte si Wine at inutusan ang kanyang mga tropa na tumutok sa pagdepensa at pag-asa sa mga counterattacks. Gaya ng kanyang hinulaan, ang mga tropa ng Marden Kingdom ay sumalakay sa gitna. Gayunpaman, medyo nagulat siya sa mga kondisyon sa lugar ng digmaan dahil nakapagpigil ang kanyang mga kawal at sa halip ay nagawa nilang sugpuin ang mga tropa ng Marden Kingdom. Sa kabilang banda, ang mga kapitan ng tropa ng Marden Kingdom ay nagulat sa kanilang mga general na ang kanilang koponan ay natalo sa mga tropa ng Natra Kingdom. Samantala, ang general ng Natra Kingdom ay nagulat kay Wine at sinabing ang mga tropa ng Natra Kingdom ay nagtagumpay sa pagtataboy sa Marden Kingdom.
Ito ay posible salamat kay Wine, na dati nang nagpadala ng mga tropa ng Natrek Kingdom upang magsanay kasama ang mga mandirigma ng imperyo, na siyang pinakamalakas na tropa sa kontinente. Ang mga tropa ng Natrek Kingdom ay may mga diskarte sa digmaan na higit sa mga tropa ng Marden Kingdom. Si Wine mismo ay hindi naisip na ang kanyang aktwal na perfunctory na desisyon ay nakakamit ng magagandang resulta sa oras na ito. Ngunit tila ang espiritu ng pakikipaglaban ng mga tropa ng Natrek Kingdom ay nagsimulang humina, hanggang sa sila ay maitulak palabas ng mga tropa ng Marden Kingdom. Dahil kahit na sila ay mahusay sa mga diskarte sa pakikipaglaban, ang kanilang kaisipan ay hindi pa rin ganap na handa upang harapin ang kapaligiran sa isang mabangis na lugar ng digmaan. Nang marinig ito, pinayuhan ng general ng hukbo ng Natrek Kingdom si Prinsipe Wine na umalis sa lugar ng digmaan, at pumayag siya. Ngunit nakarating ito sa pandinig ng kalaban, at hindi sinayang ng general ng hukbo ng Marden Kingdom ang pagkakataong puntiryahin ang ulo ng prinsipe ng kaharian ng Natra. Sa katunayan, ang mga general ng Marden Kingdom ay diretsyong bumaba upang habulin si Wine at balak siyang patayin. Ngunit nahulaan na ito ni Wine at naghanda ng isang ambush na hukbo ng mga sundalong mamamana na pinamumunuan mismo ng kanyang tagapayo, si Ninem. Nagulat at nataranta ang general ng kaharian ng Marden na hindi handa sa presensya ng tropa. Siya ay nasugatan habang ang kanyang mga tropa ay tila nagkagulo. Kasabay nito, diretsyong bumaba si Ninem para tapusin ang mga natitirang tropa ng Marden Kingdom at bigyan ng pagkakataon ang mga general ng Marden Kingdom na sumuko. Gayunpaman, tumanggi ang general na sumuko at pinapugutan siya ng ulo. Sa wakas, ang pagkamatay ng general ay minarkahan ang tagumpay ng Natrek Kingdom laban sa Marden Kingdom. Kinabukasan, nakipagpulong sina Wine at Ninem sa mga general at opisyal ng hari. Tinanong ng mga opisyal kung ano ang dapat na susunod na hakbang. Gayunpaman, sinabi ni Wine na natagpuan niya itong napakahirap dahil ang kanyang mga tropa ay malamang na napagod ng digmaan. Ngunit dahil natatakot siyang ituring na mahinang pinuno, sa wakas ay nagpasya siyang sakupin ang minahan ng ginto ng Marden Kingdom. Umaasa siyang tatanggihan ng kanyang mga opisyal ng hari ang kanyang desisyon, ngunit pumayag ang kanyang mga opisyal at sinabing napakatalino ng kanyang desisyon. Higit pa rito, madaling makuha ng mga tropa ng Natrek Kingdom ang mga minahan ng ginto ng Marden Kingdom, kaya nagbibigay sa kanila ng mga pakinabang. Kinabukasan, nagbitiw si Wine sa tagumpay na nakamit ng kanyang kaharian. Plano niyang i-maximize ang mga resulta na nakukuha nila mula sa digmaan. Gayunpaman, dumating ang isang tagamina ng ginto at iniulat na halos maubos na ang nilalaman ng ginto sa minahan. Nagulat si Wine, na nakarinig ng balita. Gayunpaman, bigla siyang nakaisip ng mapanlinlang na ideya, ang muling ibenta ang minahan ng ginto sa Marden Kingdom. Dahil ayon sa ulat ng gold miner, hindi alam ng Marden Kingdom na ubos na ang nilalaman ng ginto. Napabuntong hininga na lamang si Ninem nang marinig ang mapanlinlang na diskarte ni Wine. Gayunpaman, sinuportahan pa rin niya ang desisyon nito at pinayuhan itong higpitan ang pagbabantay sa minahan ng ginto dahil sa posibilidad na mabawi ito ng Marden Kingdom. Totoo pala ang sinabi ni Ninem. Nagpadala ang Marden Kingdom ng 30,000 tropa para bawiin ang minahan ng ginto, habang ang Natrek Kingdom ay mayroon lamang 5,000 tropa para bantayan ang minahan ng ginto. Di nagtagal, gumawa si Wine ng isang diskarte upang tumuon sa pagtatanggol laban sa pagsalakay ng mga pag-atake mula sa mga tropa ng Marden Kingdom. Dahil ayon sa kanya, mahihirapan ang Marden Kingdom na mapanatili ang ganoong karaming tropa sa mahabang panahon. Dahil siguradong kailangan nila ng food resources at pera para sa kanilang mga sundalo. Kaya kung ang mga tropa ng Natrek Kingdom ay makatiis sa mga pag-atake ng kanilang mga sundalo sa loob ng isang buwan, malamang na sila ay magmumungkahi ng usapang pangkapayapaan gaya ng inaasahan niya. Di nagtagal, nagsimula ang digmaan sa mga minahan, at ang kalamangan ay nasa panig ng kaharian ng Natra. Sa katunayan, ang general ng digmaan ng Marden Kingdom, na nagngangalang Drawwood, ay tila hindi naniniwala sa sitwasyon sa lugar ng digmaan. Ang lahat ay salamat sa henyong taktika ni Wine sa paggamit ng mga geographical contours ng mabatong burol ng minahan bilang kuta para sa kanyang mga tropa. Habang ang tanging paraan para umatake ang mga tropa ng Marden Kingdom ay dumaan lamang sa makitid at matarik na landas. Kaya, hindi mapakinabangan ng mga tropa ng Marden Kingdom ang maraming tropa at napilitang lumaban ng hiwalay. Ginagawa nitong madaling target ang mga tropa ng Natrek Kingdom, na kayang talunin sila ng paunti-unti. Inaasahan ni Wine ang isang pag-atake mula sa likuran sa pamamagitan ng pag-scrape ng cliff wall upang hindi ito maakyat at madaanan ng mga tropa ng Marden Kingdom. Hindi ito tumigil doon. Hindi lang siya nakatutok sa pagtatanggol. Nakaisip na siya ng paraan para maglunsad ng counterattack. Inutusan niya ang kanyang mga tropa na maggerilya sa gabi at sunugin ang mga tolda ng mga tropa ng Marden Kingdom. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, nagkagulo ang mga tropa ng Marden Kingdom. Halatang ikinagalit at nainis si General Drawwood kay Wine. Makikita sa eksena si Wine, na tila relaxed sa kanyang tolda dahil maayos ang takbo ng kanyang diskarte nang walang anumang problema. Bukod dito, ang mga tropa ng Natrek Kingdom ay nakatiis sa mabangis na pagsalakay mula sa Marden Kingdom sa loob ng higit sa 2 linggo.
Kung tutuusin, mataas pa rin ang mentalidad ng mga tropa ng Natre Kingdom dahil palagi silang nananalo sa laban. Sa kabilang banda, humihina ang mentalidad ng mga tropa ng Marden Kingdom habang lumilipas ang panahon. Ngunit hinulaan ni Wine na hindi basta-basta atras ang Marden Kingdom, kung isa sa alang-alang na gumastos sila ng maraming pera sa labanang ito. Nagkatotoo pala ang hinulaan ni Wine. Ipinadala ni General Drawood ang isa sa kanyang mga commander na nagngangalang Logan upang makipagkita sa kanya at gumawa ng isang kasunduan sa kapayapaan. Gayunpaman, sa halip ay binubuli siya ni Logan na umalis sa minahan at dalhin ang lahat ng pagkalugi na dulot ng Marden Kingdom sa digmaan. Siyempre, tumanggi si Wine. Mukhang hindi naman siya natakot at sa halip ay nagmukha siyang relaxed. Ngunit nang aalis na si Logan, ininsulto niya si Ninem sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang inapo ng mga alipin. Hindi raw karapat-dapat si Wine na tumabi sa mga hamak na tulad niya. Halatang galit na galit si Wine dahil sa sinabi niya. Buti na lang at napigilan pa ni Wine ang sarili at pinakawalan siya ng nakangiti. Ipinapakita ng eksena ang kapaligiran sa tolda ni General Drawood. Ang labanan na tumagal ng 3 linggo ay tila naubos ang pasensya ni Drawood. Iniwan niya ang base at pinakilos ang kanyang buong hukbo upang salakayin ang minahan ng buong lakas. Umaasa na ang kanyang huling pag-atake ay makakalusot sa mga depensa ng Natre Kingdom at mabawi ang minahan ng ginto. Ngunit ilang sandali matapos ang digmaan, biglang dumating ang isang sundalo at dinala ang punong commander na si Logan. Dahil dito, nagulat si Drawood nang makita ang ulo ng kanyang commander na nakapatong sa kanyang mesa, ngunit ang sundalong may hawak sa ulo ni Logan ay tumalon at inatake siya. Pinatay ng sundalo ang mga bodyguard ni Drawood, na iwan lamang siya. Nang maparalisa si Drawood, binuksan ng sundalo ang kanyang war helmet, at ang sundalo pala ay si Wine. Nagulat si Drawood at hindi inaasahan na sasamantalahin ni Wine ang kawalan sa punong tanggapan ng Marden Kingdom para direktang atakihin siya. Dahil dapat punan ng mga sundalo ng Marden Kingdom ang landas mula sa minahan, tiyak na hindi ito matatawid ni Wine. Ngunit ang nangyari, gumawa siya ng shortcut mula sa direksyon ng bundok at sinamantala ang isang kwebo na ginamit sa mga ruta ng pagmimina na hindi na ginagamit. Sa ganoong paraan, makakarating siya sa base ni Drawood nang hindi napapansin ng mga tropa ng Marden Kingdom. Pagkatapos nito, pinatay niya si Drawood at sinabi na kahapon ay ininsulto nila si Ninem. Kinumpirma niya na papatayin niya ang sinumang maglakas loob na mang-insulto kay Ninem. Sa wakas, nanalo ulit si Wine sa laban. Nagbabago ang eksena sa gabi sa palasyo ng Natre Kingdom. Nagdaos sila ng isang marangyang piging bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa pagtatanggol sa minahan ng ginto. Pinuri ng lahat ng opisyal at general ng kaharian si Wine para sa kanyang matagumpay na taktika. Ilang sandali pa, dumating si Ninem at hiniling siyang makipag-usap ng one-on-one. Iniulat niya sa kanya na ang kabisera ng kaharian ng Marden ay kinuha ng ibang kaharian at pinatay ang hari ng Marden. Si Wine, na nakarinig nito, ay yumuko dahil muli siyang nabigo sa pagbebenta ng kanyang mga minahan ng ginto sa Marden Kingdom. Ngunit nagdala siya ng magandang balita. Nagbigay siya ng ulat tungkol sa isang tagamina ng ginto na nakatuklas ng bagong pinagmumula ng ginto sa minahan na maaaring masakop ang mga pagkalugi dahil sa digmaan. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang Imperial Ambassador na nagngangalang Brandel. Tila sinusuri niya ang mga file tungkol kay Wine. Mukhang nagulat siya dahil nag-aral pala si Wine sa Imperial Military Academy at palaging nakakuha ng pinakamataas na marka. Ngunit tila tinakpan ito ng imperyo at nilagyan ng X ang kanyang pangalan. Tila napahiya sila na ang kanilang maharlika ay natalo sa isang prinsipe mula sa isang mahirap na kaharian. Lumipas na ang panahon, at ipinakita sa eksena si Wine na nananaginip tungkol sa kanyang dating buhay sa Military Academy. Nakita sina Wine at Ninem na naghahapunan kasama ang kanilang mga kapwa-estudyante sa Military Academy. Ang unang taong ipinakilala ay si Lo, isang blonde-haired girl. Mahilig siyang magingay at gumawa ng mga bagay na walang ingat, kaya madalas niyang napapagulo ang mga kaibigan niya sa academy dahil sa kanyang mga kinikilos. Halimbawa, ang paghadlang sa pagpupuslit ng mga iligal na produkto, pagkatapos ay magkaroon ng kaguluhan sa mga bandido at iba pang walang ingat na bagay. Pinayuhan ni Wine si Lo na bawasan ang kanyang walang ingat na mga aksyon, ngunit tinanggihan niya ang kanyang mungkahi at sinabing hindi na siya magbabago. Pagkatapos, nagising si Wine mula sa kanyang pagkakatulog. Siya ay nasa kanyang silid ng pag-aaral. Sinabi niya kay Ninem ang kanyang panaginip at napaisip silang dalawa kung ano ang magiging kapalaran ng kanilang mga kaibigan ngayon. Noong araw na iyon, hinihintay nila ang Imperial Princess, na nakatakdang bumisita sa Natre Kingdom, para salubungin sila. Ang imperyo ay tila naghahanap ng isang alyansa dahil sa kanilang magulong panloob na estado, dahil ang kanilang prinsipe ay nakikipaglaban sa bakanting upuan ng Imperial pagkatapos ng kamatayan ng nakaraang emperador. Gayunpaman, nakita ni Ninem na kakaiba na ang bisitang prinsipe ay hindi ang kanilang Imperial Prince kundi ang Imperial Princess. Hindi nagtagal, dumating ang Imperial Princess sa Natre Kingdom Palace. Mukhang naruroon siya kasama ang 12 mga delegado ng Imperial. Sina Wine, Falenya, at Ninem ay sinalubong sila ng isang official royal ceremony.
Mainit niyang sinalubong ang pagdating ng Imperial Princess, na tila tinakpan ng itim na tela ang kalahati ng mukha nito. Pagkatapos noon, sinabi ng Imperial Advisor na kasama ng Imperial Princess na ang layunin ng kanilang pagdating ay para mag-alok ng engagement sa pagitan ng Imperial Princess at Prince Wine. Mukhang nagulat sina Wine, Falania, at Ninem, ngunit bago pa siya magkaroon ng oras para sagutin ang alok, muling kumilos ang Imperial Princess habang hinuhubad ang kanyang takip sa mukha. Ang nangyari, ang Imperial Princess ay si Lo, ang kanyang kaibigan noon sa akademya. Nagbago ang eksena at ipinakita si Wine na bumalik sa kanyang silid ng pag-aaral. Mukha siyang nataranta at inisip na isa itong bitag dahil hindi pa rin nila akalain na si Lo ang Imperial Princess. Iyon ay dahil dati niyang inaangkin na anak siya ng isang ordinaryong aristokrata sa nayon, at si Wine ay nalilito kung paano tutugon sa alok ng engagement. Isinasaalang-alang na si Lo ay isang batang babae na mahilig manggulo sa lahat ng kanyang walang ingat na ideya, naisip ni Wine na maaaring mayroon siyang iba pang mga plano na itinatago niya. Lumipas ang oras, at ngayon ay naghahapunan na sina Wine at Lo. Sinubukan niyang imbestigahan ang tunay na intensyon ng pagdating ni Lo. Sinabi niya na siya ay labis na humanga at naging interesado sa kanya dahil sa mga nagawa ng prinsipe sa kanyang tagumpay laban sa Madran Kingdom. Gayunpaman, mukhang hindi siya sigurado sa sagot nito at nadama na ang kanyang mga salita ay kalokohan lamang. Pero, naramdaman niyang parang hindi nito kayang sabihin ang totoong intensyon sa harap ng napakaraming tao. Sa makatuwid, sinabi ni Wine na bibigyan niya siya ng isang regalo sa anyo ng mga damit na panglamig na angkop sa pagsusuot sa Natrak Kingdom. Hindi nagtagal, inihatid ng mga gwardya ng palasyo ang mga regalo na ipinangako ni Wine kay Lo. Dinala nila ang mga regalo sa dalawang malalaking chest sa kanyang silid. Ngunit lumalabas, hindi regalo ang laman kundi sina Wine at Ninem. Nang magkita sila ng personal, binitawan nilang tatlo ang kanilang formal na ugali at umasal na parang mga matagal na kaibigan. Sinabi tuloy ni Lo na tuwang-tuwa siyang makita silang muli. Nagbibiruan sila. Matapos ang kanilang nostalgic moment ay sapat na, tinawagan ni Lo si Brandel at hiniling na magbantay sa kanyang pintuan upang walang makarinig sa kanilang pag-uusap. Sa wakas, sinabi ni Lo ang tunay na layunin ng kanyang pagpunta sa Natrak Kingdom. Gusto niyang humingi ng tulong kay Wine para patalsikan ang tatlong imperial na prinsipe na kanyang mga kapatid, para makaakyat siya sa trono para maging emperador. Gayunpaman, tila nag-aalinlangan si Wine na tanggapin ang kanyang kahilingan para sa tulong dahil pakiramdam niya ay walang kapangyarihan ang Natrak Kingdom laban sa imperyo. Inamin nito ni Lo, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang estado ng imperyo ay nahati dahil sa alitan sa pagitan ng tatlong prinsipe. Kaya bukas pa rin ang pagkakataon ng Natrak Kingdom na manalo laban sa Empire. Patuloy na sinabi ni Lo na sawa na siyang makita ang estado ng imperyo na dulot ng kanyang tatlong nakatatandang kapatid. Upang tapusin ito, sa wakas ay nagpasya siyang lumahok sa pakikibaka para sa trono ng imperyo. Gayunpaman, dahil walang sinuman sa imperyo ang itinuturing siyang karapat-dapat na kandidato para sa emperor, hindi niya maiwasang humingi ng tulong sa labas. At ang pinakaangkop na mga tao upang humingi ng tulong ay kina Wine at Ninem. Natatawang sabi niya kay Wine, hindi ba't isang kawili-wiling plano iyon? Sa nangyari, hindi nagbago ang karakter ni Lo, na mahilig gumawa ng mga walang ingat na bagay mula pa noong estudyante pa siya sa akademya. Hindi naman itinanggi ni Wine na talagang kawili-wili ang kanyang plano. Gayunpaman, ngayon ay mayroon na siyang malaking responsibilidad bilang prinsipe at pinuno ng isang kaharian. Kaya hindi niya matanggap ang kanyang mapanganib na plano, dahil ang Natrak Kingdom ay maaaring maging isang kaaway ng Empire. Pagkatapos, nagpaalam sina Wine at Ninem na umalis sa kwarto ni Lo, ngunit tila may ibang diskarte ito para hikayatin itong tulungan siya. Gumagalaw ang eksena at ipinakita ang figure ni Nanaki, na personal na bodyguard ni Falania. Lumapit siya kay Wine at Ninem at hiniling kay Ninem na makipagkita kay Falania dahil may kakaiba siyang naramdaman sa ugali ni Falania. Bilang resulta, dumating si Ninem upang puntahan si Falania, na mukhang nabalisa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay nag-aalala at natakot mula noong pinamunuan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Wine ang kaharian. Nakakaramdam ito ng kalungkutan, lalo na ngayong malamang na ikakasal na si Wine. Pero ipinaliwanag ni Ninem na mamahalin siya ni Wine kahit may asawa na siya. Binigyang diin ni Ninem na hindi magbabago ang kanyang ugali dahil si Falania ay isang napakahalagang tao kay Wine. Nang marinig iyon, medyo nakaluwag si Falania. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Falania kung ano ang naramdaman ni Ninem tungkol sa engagement ni Wine dahil pakiramdam niya na ang pinakaangkop na kapareha para sa kanya ay si Ninem, at kahit na siya ay umaasa na balang araw ay pakakasalan ni Wine si Ninem. Pero parang self-aware naman si Ninem. Nadama niya na ang isang tao mula sa angkan ng alipin, tulad ng kanyang sarili, ay hindi karapat-dapat na makatabi ang isang maharlikang prinsipe. Bagamat hindi siya kasal, masaya siya dahil palagi siyang nasa tabi nito. Inilarawan ni Ninem ang kanyang sarili bilang puso ng kanyang puso at palaging pinoprotektahan niya. Gayunpaman, tila hindi naintindihan ni Falania ang ibig niyang sabihin.
Pagkatapos nito, binago ni Ninem ang paksa sa pagsasabing ang tagumpay ng pagkatuto ni Falania ay kamakailang tinanggihan. Iminungkahi niya na mag-aral si Falania kasama si Wine, at ang mungkahi niya ay inaprubahan ni Falania, na mukhang masaya. Sa gabi, ipinapakita sina Lo, Ninem, at Brandel na magkasamang naliligo sa isang hot spring pool. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa nakaraan ng tanungin ni Brandel ang kanilang kwento, kung saan nabunyag na si Lo ay hinahabol ng prinsipe ng Antgedul Kingdom na nagngangalang Geralt. Kahit ngayon, madalas siyang nakakakuha ng mga liham at regalo mula sa kanya at umaasa na ang balita ng kanyang engagement sa prinsipe ng Natrek Kingdom ay magpahinto sa paghabol sa kanya. Sa kabilang banda, tila sinamahan ni Wine si Falania upang mag-aral ng nagkataon at pinag-aralan ang kasaysayan ng Antgedul Kingdom. Ipinaliwanag ni Wine na ang Antgedul Kingdom ay may isang hari na tinawag na pinakamalaking sycophant sa kontinente. Ang palayaw ay isinilang noong ang mga kaharian ay bumuo ng mga alyansa laban sa imperyo na sumalakay sa kanilang teritoryo. Di nagtagal, ang kahariang Antgedul ay naging tanging kaharian na sakop ng imperyo. At dahil sa pagtataksil ng kahariang Antgedul, maaaring sakupin ng imperyo ang ibang kaharian. Sa katunayan, pinatay ng imperyo ang lahat ng mga hari na sumali sa alyansa, at tanging ang hari ng Antgedul Kingdom ang pinahintulutang manatili sa kapangyarihan at nakuha pa ang titulong Marquis ng imperyo. Ipinaliwanag pa ni Wine na ang prinsipe ng Antgedul Kingdom ay may katangiang tulad ng kanyang ama. Siya ay tinutukoy bilang isang prinsipe na cheap, despot iko, at mahina sa usaping militar. Biglang dumating ang isang sundalo para iulat kay Wine na nakakita siya ng mga ilegal na armas na nakapasok sa kaharian. Tila, ang mga armas ay isang bagong modelo at tiyak na hindi ginawa ng Natrek Kingdom. Naisip tuloy ni Wine na baka may kinalaman sila sa plano ni Lo. Sa kabilang banda, tila nagde-daydream siya habang inaalala ang mga alaala niya noong mga araw niya sa akademya. Doon ay naramdaman ni Lo na malalaman ni Wine ang problema, kahit na sa oras na iyon, hindi niya alam na siya ang Imperial Princess. Alam niyang laging gustong gumawa ng malalaking bagay si Lo, pero lagi siyang pinipigilan ng kanyang pamilya dahil babae siya, at sawa na siya rito. Pagkatapos ay pinayuhan ni Wine si Lo na labanan ang mantsa sa pamamagitan ng pagsira sa mga malalim na kaisipan at kulturang ito upang mabago ni Lo ang pananaw ng kanyang pamilya at lipunan. Napangiti siya sa mungkahi nito at hiniling sa kanya na tulungan siya kung magpasya siyang labanan ang mantsa sa hinaharap. Tila tinanggap ni Wine ang kanyang kahilingan kahit kalahating loob. Nagbago ang eksena. Tila sumikat ang araw sa umaga kay Lo, na natutulog pa rin. Bigla siyang ginising ni Brandel, sinabing nakatanggap siya ng imbitasyon na uminom ng tsaa mula kay Wine. Pero kakaiba ang naramdaman ni Lo dahil alam niyang hindi si Wine ang tipong mahilig makipag-usap. Nahulaan niya na may gusto itong imbestigahan mula sa kanya, kahit na sa wakas ay pumayag siya sa imbitasyon ng tsaa. Habang sabay silang umiinom ng tsaa, sinabi ni Lo na babalik siya sa imperyo dahil sa hindi pagkumbinsi kay Wine na tulungan siyang agawin ang trono ng Imperial. Pero hindi siya naniwala sa mga sinabi nito dahil parang alam na niya ang ibang intensyon nito. Napagtanto niya na ang paghihiwalay sa pagitan ng tatlong Imperial na prinsipe ay hindi maiiwasang mauuwi sa mga paghihimagsik mula sa mga nasakop na kaharian. Kaya ang pagdating niya sa Natrek Kingdom ay isa sa mga ito para maiwasan ang rebelyon na mangyari. Nalaman ito ni Wine dahil sa pagkakatuklas ng mga kontrabandong armas kahapon. Ayon kay Wine, binili ni Lo ang mga sandata mula sa kanluran at dinala ang mga ito sa Natrek Kingdom bilang paghahanda sa mga hakbang laban sa rebelyon. Gayunpaman, nalaman niya na ang kaharian na nagbibenta ng mga armas ay nagpadala ng mga armas sa tatlong prinsipe sa pantay na halaga. Kaya, ang mapa ng kapangyarihan ng tatlong prinsipe ay pare-parehong malakas, ibig sabihin ay magtatagal ang digmaan sa mahabang panahon. Nagbigay ito ng pagbubukas sa mga kaharian na kinolonya ng imperyo upang humiwalay sa imperyo. Higit pa rito, alam ni Wine na binalaan ni Lo ang kanyang tatlong nakatatandang kapatid tungkol dito. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi pinansin ng kanyang tatlong nakatatandang kapatid dahil sa kanyang posisyon, siya lamang ang bunsong anak na babae, at ayon sa kanila, siya ay walang kakayahan. Iyon ang naging dahilan ng kanyang pagiging desperado na makibahagi sa pakikibaka para sa kapangyarihan ng imperyo dahil gusto ni Lo na patunayan ang kanyang mga sinabi tungkol sa paghihimagsik ng mga kaharian na sinakop ng imperyo. Hindi lang iyon, alam ni Wine na isa sa mga kaharian na pinaghihinalaang nagsagawa ng rebelyon ay ang Antgedul Kingdom. Kaya isa pang dahilan kung bakit ginawang stopover ni Lo ang Natrek Kingdom ay dahil ang Natrek Kingdom ay nasa teritoryo ng Antgedul Kingdom. Namangha si Lo matapos marinig ang tumpak at accurate na pagsusuri ni Wine. Bagamat kakaunti lamang ang ebidensya, naipaliwanag niya ng detalyado ang tunay na layunin ng kanyang pagdating. Hindi man lang itinanggi ni Lo ang kanyang pagsusuri. Idinagdag niya na siya ang magiging bitag para sa imperyo ng mga rebelde. Kung siya ay mahuli ng isa sa mga mapanghimagsik na kaharian, kung gayon ang kahariang iyon ay madaling mapatay ang tatlong prinsipe at makuha ang tuktok ng kapangyarihan ng imperyo. Ang target ni Lo ay ang Antgedul Kingdom dahil mayroon silang isang prinsipe na talagang may gusto sa kanya, si Geralt.
Kung malalaman niya ang tungkol sa balita ng engagement ni Lo at Wine, sigurado siyang sasalakayin ng Angedul Kingdom ang kaharian ng Nather, at, sa gusto o hindi, dapat maging handa si Wine na labanan sila. Tumalabas na si Wine ay tila nagpadala ng liham sa Angedul Kingdom na naglalaman ng impormasyon na ang Imperial Princess ay bumibisita sa Nather Kingdom at bibisita sa Angedul Kingdom. Ginawa niya ito para lamang pigilan ang kanyang kaharian sa pakikipaglaban sa kahariang Angedul. Hinayaan niya si Lo na maghanap ng sarili niyang paraan para maiwasan ang paghihimagsik. Dahil ayaw niyang mapited laban sa Angedul Kingdom gaya ng pinlano nito. Kumpiyansa niyang sinabi na ang kahariang Angedul ay maaaring salakayin ang Nather Kingdom para sa kanya. Biglang dumating si Ninem na may gulat na mukha at sinabing si Geralt, ang prinsipe ng Angedul Kingdom, ay dumating sa palasyo at gustong makipagkita kay Wine. Bilang resulta, sumama si Wine kay Ninem upang makipagkita kay Geralt, at ang kanyang pagdating ay upang sunduin si Lo. Mukhang nabasa niya ang sulat ni Wine. Siguro dahil hindi na siya makapaghintay kay Lo, pumunta siya sa Nather Kingdom para makipagkita dito. Sinabi ni Geralt na gusto niyang makita si Lo, pero pinakiusapan siya ni Wine na magpahinga muna habang naghahanda. Sinabi ni Wine na maghahanda siya ng isang piging para kina Geralt at Lo. Sumang-ayon ang mayabang na si Geralt sa kanyang sinabi. Biglang parang inis at nahihilo si Wine dahil hindi niya akalain na mag-isa lang pupunta si Geralt sa kanyang kaharian. Nainis si Ninem sa walang galang na pag-uugali at kawalan ng respeto ni Geralt kay Wine, ang host. Sinabihan ni Wine si Ninem na ibaba ang kanyang emosyon, at umupo siya sa kandanggan nito para hamupa ang kanyang emosyon. Naisip niyang sinadya ni Lo na paglabanan ang Nather at Angedul, at halatang hindi papayag si Wine na alam na yon. Susubukan ni Wine na pag-isahin sina Lo at Geralt, at kung kinakailangan, ipapakasal niya sila. Dahil kung magiging asawa ni Geralt si Lo, maimpluwensyahan niya ito na labanan ang kanyang ama at itigil ang paghihimagsik. Sa kabilang banda, alam ni Lo ang intensyon sa likod ng hapunan nila ni Geralt. Malinaw na hindi siya mahuhulog sa plano ni Wine. Sa katunayan, tila sigurado siyang sasama si Wine sa kanyang laban sa Angedul Kingdom. Nagbago ang eksena at ipinakita ang hapunan na ginanap. Parang pinuri ni Wine si Geralt ng abot langit. Pinayuhan niya sina Geralt at Lo na ipahayag ang kanilang kasal. Nagmamalaki si Geralt dahil sa kanyang papuri, ngunit sinabi ni Lo na iaanunsyo niya ang kasal kung nais ni Wine na sumama sa kanya sa Empire. Mukhang nasa dulo na si Lo para hilahin si Wine sa kanyang mga problema. Samantala, si Geralt na nakakita ng closeness nila ay pakiramdam na matagal na silang magkakilala, tanong niya, at sinagot naman ni Wine na kaibigan niya si Lo sa academy. Nang marinig iyon, ipinagpatuloy ni Geralt ang pagtatanong kung ano si Wine noong nasa academy siya. Mapagpakumbaba si Wine at sumagot na ginugol lamang niya ang kanyang oras sa akademya sa pag-aaral na gumamit ng espada. Kasing na sa sobrang pag-inom, hinamon ni Geralt si Wine ng espada. Parang gusto niyang ipakita ang kakayahan niya sa harap ni Lo. Mukhang natakot talaga si Wine sa hamon ni Geralt. Tumalabas na hindi siya natatakot na matalo ngunit malalaman ni Geralt na walang ingat at sadyang sumusuko si Wine sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula ang laban. Binalak ni Wine na gawing draw ang resulta dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng lahat. Gayunpaman, kinailangan ni Wine na gawing mahusay si Geralt para maging maayos ang mga plano ng kasal nina Geralt at Lo. Iniisip pa nga ni Wine kung paano lalabanan si Geralt hanggang sa tuluyang mapagod at ibinagsak ang kanilang mga espada. Noong una ay tila gumagana ang plano ni Wine, ngunit sa huling sandali, biglang natapilok si Geralt, dahilan upang si Wine ay tila nanalo sa laban. Nang makitang natarante si Wine sa ganoong resulta ay ibinagsak niya ang kanyang espada na parabang ang resulta ng laban ay tabla. Biglang bumangon si Geralt at inatake siya, halatang nagpapanik si Wine. Dahil kung siya ay tinamaan ng pag-atake ni Geralt, kung gayon ang mga aksyon ni Geralt ay maituturing na duwag na gawa ng lahat. Dahil dito, nagkunwari siyang umiwas sa pag-atake ng hindi sinasadya upang mapanatili ang dignidad ni Geralt. Gayunpaman, tila nagpatuloy si Geralt hanggang sa masira niya ang pinto ng balkonahe at nahulog mula sa balkonahe ng palasyo. Nataranta ang lahat ng naroon at pumunta sa balkonahe ng palasyo. Maging si Ninem ay tumalon para tingnan ang kalagayan ni Geralt na patay na pala. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay nakarating sa kanyang ama, si Grenache Angedul. Ayon sa balita, ang mga bodyguard at entourage ni Geralt ay pinigil ng Nather Kingdom. Nang marinig iyon, nahulaan ni Grenache na malamang na pinatay si Geralt. Pakiramdam niya ay may kinalaman sina Wine at Lo sa pagkamatay ng kanyang anak. Lumipat ang eksena kina Ninem at Wine, na mukhang sobrang natarante dahil ang lahat ng kanilang mga plano ay nabigo ng husto dahil namatay si Geralt dahil sa kanyang katangahan. Ang Nather Kingdom ay malamang nasa digmaan laban sa Angedul Kingdom. Maya-maya, dumating si Lo para makita sila. Sinabi niya na sumuko na siya sa pag-agaw sa trono ng imperyo at mas nakatutok sa posibilidad ng paghihimagsik. Dahil doon, humingi siya ng tulong kay Wine upang maiwasan ang isang paghihimagsik, at si Wine, na desperado na, sa wakas ay gustong tumulong sa kanya.
Gumawa sila ng diskarte para labanan ang Ungedul Kingdom at mga kaalyado nito. Alam ni Wine na kulang siya sa tropa, kaya malinaw na matatalo siya. Kaya naman, nagkaroon siya ng plano na makalaban sa kahariang Ungedul nang hindi na kailangang masangkot sa isang malawakang digmaan, ngunit nagawa niyang aminin ang plano ng paghihimagsik. Makalipas ang ilang araw, dumating si Wine sa palasyo ng Ungedul Kingdom kasama ang 4 na bodyguard. Dumating siya dala ang katawan ni Prinsipe Geralt. Habang ang hari ng Grenache ay tila nagulat sa kanyang pagdating, siya ay emosyonal at nagalit kay Wine dahil sa hinala na si Geralt ang pumatay sa kanya. Ngunit inimbitahan ni Wine si Grenache na makipag-usap ng pribado, pagkatapos ay sinabi niyang alam na ng Imperial Princess, si Lo, ang tungkol sa plano ng paghihimagsik ni Grenache. Nang marinig ito, nagulat at natakot si Grenache, na mukhang galit, ngunit patuloy na sinabi ni Wine na hindi niya kailangang mag-alala dahil patay na si Prinsipe Geralt. Mukhang hindi naintindihan ni Grenache ang ibig sabihin ni Wine, saka nagpatuloy si Wine sa pagpapaliwanag na gusto niyang gawing scapegoat si Grenache kay Geralt. Dapat ipahayag ni Grenache na si Geralt ay isang taksil na gustong ibagsak ang kanyang trono. Si Geralt ang nanguna sa paghihimagsik laban sa imperyo. Dahil sa masamang reputasyon ni Geralt sa imperyo, maging ang senaryo na inilarawan ni Wine ay madaling paniwalaan ng mga tao. Nagpatuloy si Wine sa pagsasalita. Sinabi niya na kung sumang-ayon si Grenache sa senaryo at isinumite ang lahat ng ebidensya ng rebelyon, babawasan ni Lo ang kanyang sentensya sa pamamagitan lamang ng pagcash sa kanyang maharlikang kita. Idinagdag ni Wine na dapat humingi ng tawad si Grenache sa harap ni Lo, na kasalukuyang nasa Natrek Kingdom. Maging si Grenache, na desperado na, ay hindi naiwasang tanggapin ang kanyang plano sa senaryo. Makikita sa eksena si Wine at ang kanyang 4 na bodyguard na naghahanap ng matutuluyan. Biglang tumahimik ang paligid, at alam din niyang may mali. At sigurado, inatake sila ng mga ambush troops, kaya kinailangan nilang labanan ang mga ito. Gayunpaman, muling napagtanto ng henyong si Wine na isa lamang itong bitag na inihanda ng kalaban. Naiwasan niya ang biglaang pag-atake mula sa likuran. Ang taong umatake sa kanya ay isang lalaking armado ng sibat. Siya ay mukhang relaxed, iniiwasan ang mga pag-atake mula sa binti. Sinabi niya na alam niyang ang mga umatake sa kanya ay mga espiya mula sa kanluran, hindi sa utos ni Grenache. Halatang ikinagulat ito ng lalaki, ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Wine. Gayunpaman, tila madaling naiwasan ni Wine ang kanyang mga pag-atake. Patuloy niyang sinabi na alam niyang pinlano ng kanluran ang paghihimagsik at inanyayahan si Grenache na makilahok. Alam niya na ang kanluran ay nagbabalak na patayin si Grenache at alisin ang lahat ng ebidensya ng paghihimagsik. Kaya naman, inilagay ni Wine ang kanyang mga pinagkakatiwalaang bantay sa loob ng palasyo ng Grenache. Ipinapakita ng eksena na ang taong nagdala ng balita ng pagkamatay ni Geralt kay Grenache ay si Nanaki, ang personal na bodyguard ni Fallonia. Inutusan siya ni Wine na iligtas si Grenache mula sa plano ng pagpatay at bantayan ang ebidensya ng rebelyon. Pagkatapos, ang hinulaan ni Wine ay nagkatotoo, 2 espiya sa kanluran ang nakitang nagsisikap na maghanap ng ebidensya ng paghihimagsik sa isa sa mga silid sa Grenache Palace. Sa kabutihang palad, si Nanaki ay dumating sa isang pagtambang at madaling napatay ang mga ito. Bumalik ang eksena sa pakikipaglaban ni Wine sa isang lalaki. Matapos bigyan ng babala na nabigo ang balak na magnakaw ng katibayan ng paghihimagsik, nakawala ang galit ng lalaki at patuloy na inaatake si Wine upang patayin siya. Pero hindi lang magaling mag-strategize si Wine, magaling din siyang lumaban. Nakita si Wine na inilabas ang kanay na nakatago sa kanyang braso at ibinato sa lalaki. Habang naghahagis, sinabi ni Wine na may lason ang kanay, dahilan para mawalan siya ng focus at mabilis na umiwas. Gayunpaman, sa bilis ng kidlat, gumanti si Wine at nilaslas ang braso ng lalaki hanggang sa maputol ang braso nito. Dahil na corner at alam nilang hindi sila mananalo, tumakas ang mga western spy sa presensya ni Wine. Ngunit hindi ito tumigil doon. Narinig ni Wine ang tunog ng mga hakbang ng kabayo na walang iba kundi si Grenache at ang kanyang mga bodyguard. Sinabi ng mga bantay ni Wine na tila sinira ni Grenache ang kanyang kasunduan. Nang marinig ito, sinabi ni Wine na ang kanyang backup na plano ay tumakbo. Gayunpaman, hindi matatawag na genius si Wine kung hindi siya naghanda ng mga tusong trick para sa kanyang mga kaaway. Hindi lang siya tumakas kundi inihanda niya ang daan-daang tropa ng Natrek Kingdom sa hangganan kaya nagulat at natarante si Grenache na humahabol sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita sa eksena sina Wine, Lo, at Ninem na may talakayan, kung saan nahulaan na niya ang lahat ng mga posibilidad. Sinabi niya na ang kanyang deal sa Grenache ay mayroon lamang 50% na pagkakataon na magtagumpay. Kaya't kung susubukan ni Grenache na hulihin siya, magdadala lamang siya ng ilang tropa para mas madaling makakilos, kaya tiyak na malalabanan niya si Grenache at ang kanyang mga bodyguard. Sa ganoong paraan, maaari niyang talunin si Grenache nang hindi na kailangang mag-deploy ng libu-libong tropa. Di nagtagal, idinagdag ni Wine ang kanyang plano, na kinasasangkutan ni Lo at ng mga tropang Imperial upang tumulong sa paghuli kay Grenache.
Dahil dito, kahit si Grenache ay hindi makagalaw nang makita niya ang mga tropang Imperial, pagkatapos ay nahuli siya at dinala upang makita si Lo, ang Imperial Princess. Lumipat ang eksena kay Grenache na humarap kina Lo, Wine, at gobernador ng imperyo. Si Grenache ay mukhang takot na takot habang patuloy na naghahanap ng mga paraan upang maiwasan ang parusang ibibigay. Ginawa niyang scapegoat si Wine. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Wine sa paglalagay ng mga tropa ng Natre Kingdom sa teritoryo ng imperyo. Inakusahan niya si Wine ng isang pagsalakay sa rehiyon. Umaasa si Grenache na makakatakas siya sa parusa matapos ma-corner si Wine. Ngunit sinagot ng Imperial Governor ang lahat ng kanyang mga tanong at akusasyon laban kay Wine. Aniya, natural lamang na ang mga tropa ng Natre ay nasa teritoryo ng imperyo dahil magsasagawa sila ng pagsasanay kasama ang mga tropang Imperial. Ang sagot ay ganap na hindi inaasahan para kay Grenache. Hindi niya magawang magsalita. Muli, pinatunayan ni Wine ang kanyang henyo sa pamamagitan ng paghula sa kanyang mga akusasyon, kaya inutusan ni Wine si Ninem na makipagkita sa Imperial Ambassador sa Natre upang magpadala ng sulat na humihiling ng magkasanib na pagsasanay militar sa mga tropang Imperial. Napagtanto ni Grenache, na na-corner, na maingat na nagplano si Wine, bago pa man dumalaw si Wine sa kanyang palasyo. Sa wakas ay sumuko siya at humingi ng awa kay Prinsesa Lo. Kinabukasan, sa Natre Kingdom, nakita si Lo na nakikipag-usap kay Ninem. Sinabi ni Lo na babalik siya sa Empire at kanselahin ang kanyang plano sa engagement kay Wine. Nangangatuwiran siya na malaya niyang ikakalat ang kanyang impluensya sa imperyo kung walang asawa. Ngunit mukhang nagdududa si Ninem sa kanyang desisyon at tinanong kung ano ang nararamdaman niya kay Wine. Nang marinig niya ito, napahiya siya at tinanggihan siya. Nang marinig iyon, hindi naniwala si Ninem sa kanyang sinabi. Sa wakas, inamin ni Lo na gusto niya si Wine ngunit ayaw niyang sabihin kung bakit niya inalis ang engagement kay Wine. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa pagpapakita ng pagkikita ni Lo kay Wine. Nagtatanong pa rin siya kung bakit nagplano siya ng ganoong diskarte para talunin si Grenache. Samantalang ayon sa kanya, magagawa ni Wine ang isang bagay na kasing simple ng pagkidnap kay Grenache at pagpapahirap sa kanya. Pagkatapos, sumagot si Wine na mas madali para kay Lo na pamahalaan ang Grenache kung sisirain muna nila ang Grenache. Doon niya napagtanto na ang lahat ng ginawa ni Wine ay para lang sa kanya. Napagtanto niya na ginawa niya ito bilang isang paraan ng kanyang pangako sa kanya noon sa akademya. Sa wakas, umalis si Lo sa kaharian ng Natre na gumaan ang pakiramdam. Ipinapakita nito kung bakit niya kinansela ang engagement nila ni Wine dahil hinahangaan at iginagalang niya ang relasyon ni Wine at Ninem. Ang relasyon ng isang honorable na maharlikang prinsipe, ngunit nagtitiwala pa rin sa isang batang babae mula sa mga alipin na palaging minamaliit. Sa ngayon, pakiramdam niya ay hindi nararapat na magkatabi sina Wine at Ninem, at susubukan niyang itatag ang sarili sa sarili niyang paraan. Lumipas ang oras, at nakita sina Wine at Ninem na patungo sa kaharian ng Coverin upang tuparin ang imbitasyon ng delegasyon at dumalo sa kaganapan ng Spirit Festival doon. Ang pagdiriwang ng espiritu ay isang relihiyosong pagdiriwang na ginaganap tuwing unang bahagi ng tagsibol. Nais ng Coverin Kingdom na magkaroon ng magandang relasyon sa Natre Kingdom sa pamamagitan ng pag-imbita kay Prinsipe Wine sa kanilang kaharian. Ngunit mukhang nag-aalala siya nang umalis siya sa kanyang kaharian patungo sa kanluran dahil baka may mga natitira pang mga sundalo ng Marden Kingdom na nagtatangkang patayin siya. Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ni Wine na nakikita si Ninem na nagpapakulay ng itim na buhok. Kinulayan niya ang kanyang buhok dahil ang mga tao sa kanluran ay racist sa mga aliping tulad niya. Long story short, dinalaan niya si Wine na huwag nang maglibot sa Coverin Kingdom mamaya, at pumayag ito sa kanya. Pagkatapos ay iniulat ng kanyang mga bodyguard na nakapasok sila sa mining area ng Natre Kingdom. Nagpasya siyang dumaan at tingnan ang mga kondisyon doon. Mukhang masaya si Wine nang iulat niya na ang mga aktibidad sa pagmimina ng ginto ay tumatakbo ng maayos. Gayunpaman, dahil ang isa sa mga general ng Natre na nagngangalang Haggard ay nagretiro, mukhang nag-aalala si Wine dahil walang kahalili na awtoridad na nagbabantay sa mga minahan. Bukod dito, nakatanggap siya ng mga ulat na maraming maharlika ng Natre ang gustong maghimagsik. Sa kabilang banda, nakita ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng robe na nag-uusap kung paano patalsikan ang pamilya Wine mula sa trono ng Natre Kingdom. Tila gagamitin nila ang sandali ng pag-alis ni Wine sa Coverin Kingdom at ang pagre-retiro ni General Haggard para magsimula ng isang rebelyon. Kinabukasan, nagpadala sila ng mga tropa para patayin si Wine, na papunta sa Coverin Kingdom. Inihiwalay ng assassination squad si Wine sa kanyang mga bodyguard. Ang resulta, si Ninem na lang ang nag-escort sa kanya. Hindi maiwasan ni Wine na mag-isip ng mabilis para makaalis sa sitwasyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Ninem na dalhin ang kanilang karwahe sa punong tanggapan ng mga natitirang tropa ng kaharian ng Marden. Parang gusto niyang tumaya na gamitin ang natitirang tropa ng Marden Kingdom para tulungan siya. Naging matagumpay ang taya, tila isang grupo ng mga sundalo ang dumating sa harap ng kanyang karwahe ng kabayo at nilusob ang mga assassin na humahabol sa kanya. Dahil dito, nagpa siya ang assassination squad na umatras.
Pagkatapos, nagpakilala si Wine at hiniling na makita si Prinsipe Helmut. Nagbago ang eksena sa pamamagitan ng pagpapakita kay Wine at Ninem na dinala ng tropa ni Marden sa kanilang lihim na base. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Zeno, ang kanang kamay ni Helmut. Sinabi niya na hindi makikita ni Helmut si Wine dahil siya ay may sakit. Patuloy niyang ipinaliwanag na ang mukha ni Helmut ay sinunog ng mga sundalo ng Covering Kingdom nang salakayin nila ang kapital. Nagdulot ito ng matinding sama ng loob sa natitirang mga sundalo ng Marden Kingdom laban sa Covering Kingdom. Sinabi ni Wine na papunta na siya sa Covering Kingdom. Nang marinig ito, itinutok ni Zeno ang kanyang espada sa kanya at nagbanta na papatayin siya dahil akala niya ay magkakaroon ng alyansa ang Natrek Kingdom sa Covering Kingdom. Biglang inalok ni Wine si Zeno na samahan siya sa Covering Kingdom dahil nahulaan niya na nandoon ang Assassination Squad. Kung tama ang kanyang hula, pipiliin niyang bumuo ng alyansa sa hukbong Marden. Pagkatapos, patuloy niyang ipinaliwanag na sa kaharian ng Covering, magkakaroon ng pagtitipon ng mahahalagang tao, isa na rito ang isang grupo na tinatawag na Sagradong Elite. Sinabi niya na nagkaroon ng pagkakataon si Zeno na humingi ng tulong sa mga taong ito para sa hukbong Marden. Sa wakas, pumayag siya sa alok. Long story short, dumating si Wine sa Covering Kingdom. Inutusan niya sina Ninem at Zeno na maghanap ng mahalagang impormasyon habang nakilala niya at ng kanyang mga bantay ang hari ng Covering, si Ordalasa. Gayunpaman, habang papunta siya upang makita si Ordalasa, nakilala ni Wine ang isang general ng Covering na ininsulto siya bilang isang hamak. Gayunpaman, tila wala siyang pakialam sa pangungutya. Sa halip, mas binigyan niya ng pansin ang mga subordinate ng general. Maya-maya pa ay nakita niyang may mga sugat sa braso ang mga subordinate ng general na kapareho ng posisyon ng mga sugat ng isa sa mga assassin squad na sumalakay sa kanya kahapon. Dahil dito, binalaan niya ang kanyang mga guard na laging mag-ingat sa mga taong ito. Sa kabilang banda, si Zeno ay naghahanap ng impormasyon kasama si Ninem. Bigla siyang nagmukhang galit at papatayin na sana ang isang kakababa pa lang ng karwahe pero pinigilan siya ni Ninem. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Zeno na ang tao ay pinangalanang Halanui. Minsan siya ay isa sa mga nangungunang brass ng Marden Kingdom na nagtaksil at naging sanhi ng Marden Capital na kontrolin ng Covering Kingdom. Naiintindihan ni Ninem ang kanyang damdamin, ngunit pinayuhan siya ni Ninem na gumawa ng mas mature na plano para sa paghihiganti. Bumalik ang eksena kay Wine, na nakita si Haring Ordalasa. Tila napakainit ni Haring Ordalasa sa pagtanggap sa kanyang pagdating. Tila, may iba pang intensyon ang hari para sa kanya. Pagkatapos, inimbitahan si Wine ni Haring Ordalasa na makipagkita sa Sagradong Elite Group. Tila, inimbitahan niya si Wine sa Covering na sumali bilang isang miyembro ng Sagradong Piling Tao. Dahil si Wine ay may angka ng isa sa mga tapat na tagasunod ng relihiyong Leviathan, angkop na makapasok sa Sagradong Elite Group. Gumalaw ang eksena at ipinakita sina Wine at Ninem na nag-uusap. Sinabi ni Wine na tatanggapin niya ang alok na pumasok bilang isang miyembro ng Sagradong Elite upang madagdagan niya ang kanyang mga koneksyon sa mga bansa sa kanluran. Kinabukasan, inanyayahan ni Wine si Zeno na makipagkita sa isa sa mga miyembro ng Sagradong Elite na nagngangalang Cadmilia. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-chat, sa wakas ay iminungkahi ni Cadmilia kay Wine ang mga kondisyon para sumali bilang isang miyembro ng Sagradong Piling Tao. Patuloy niyang sinabi na ang kondisyon ay kailangang alisin ng Natrek Kingdom ang mga natitirang sundalo ng Marden Kingdom. Halos magalit si Zeno na nakarinig sa kondisyon, habang si Wine ay nagpasya na pag-isipan muna ang sagot. Sa kabilang banda, sinusubaybayan ni Ninem ang pakikipagpulong ni General Covering kay Halanui. Sinubukan niyang isalin ang kanilang lip language, at mukhang nagulat siya. Sa nangyari, nagpaplano sila ng rebelyon sa Natrek Kingdom. Ang eksena ay lumipat sa lalaki mula sa Western Spy na sumalakay kay Wine habang nasa Antgadul Kingdom at lumabas na may relasyon kay Cadmilia. Tila naiinip silang naghihintay sa desisyon ni Wine sa pagkakataong ito. Kinabukasan, pinag-aaralan ni Falanya kasama ang kanyang guro ang tungkol kay Haring Ordalasa. Ipinaliwanag ng guro na si Ordalasa ay isa sa mga sagradong elite na may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa relihiyong Leviathan. Ngunit ang problema, sa kaharian ng Covering, ang mga opisyal ay pinili lamang mula sa angkan ng hari at walang pakialam sa kanilang pagiging angkop na mamuno. Bukod dito, ang kaharian ng Covering ay labis na racist sa mga mahihirap at alipin. Maging ang mga opisyal nito ay may tradisyon ng pagkatay ng mga alipin. Halatang takot na takot siyang marinig ang paliwanag ng kanyang guro. Ang araw ay naging gabi, at nakita si Wine na nakikipagpulong kay Ninem at sa kanyang mga bodyguard. Iniulat niya na ang Covering generals na nagngangalang Levert at Halanui ay nagpaplano ng isang pagtatangka sa pagpatay sa kanya at malamang na atakehin siya kung saan siya kasalukuyang nakatira. Sinabi niya na naiintindihan niya ang layunin ni Levert. Samantala, ayon kay Wine, layunin ni Ordalasa na kontrolin ang mga minahan ng Natre dahil nagsisimula ng mawala ng tiwala si Ordalasa sa mga sagradong elite. Gayunpaman, nagkamali ang plano dahil nagawang agawin ng Natre Kingdom ang minahan ng ginto ng Marden. Nakagalit ito kay Ordalasa, at sinimulan nilang ipantirya si Wine.
Pagkatapos, si Zeno ay nasa silid at hiniling kay Wine na ihatid siya upang makipagkita kay Ordalasa kinabukasan. Tila nawawala na siya ng pag-asa, dahil ang lahat sa Coverin ay napupuot sa Marden Kingdom at sinusubukang sirain ito. Naghinala si Wine na pinaplano ni Zeno na patayin si Ordalasa, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang makuha ang tiwala at kumampi ito sa Natrek Kingdom. Sa kabutihang palad, handa siyang tanggapin ang kahilingan nito basta nangako itong hindi papatayin si Ordalasa. Idinagdag niya na ang paghatak ng espada sa isang talakayan ay pag-uugali ng isang ganid. Kinabukasan, ginanap ang pagpupulong ni Wine at Ordalasa. Sa pagkakataong ito, si Ordalasa ay sinamahan ni Halanui, na nagtaksil sa Marden Kingdom. Tila, napakasaya niyang makita si Wine na nakakuha ng ganoong kanais-nais na impresyon sa mga mata ng sagradong piling tao, na balak pa niyang ipakasal si Wine sa kanyang anak na babae. Ngunit idinagdag ni Ordalasa na hindi niya na-recognize ang kanyang anak na babae dahil ang katalinuhan at kakayahan ng kanyang anak na babae ay hindi karapat-dapat na maging isang inapo nito. Ayon sa kanya, dapat matalino ang kanyang mga anak. Nang marinig iyon, ngumiti si Wine doon kahit na ang puso niya ay naiinis sa inaste niya sa anak. Bukod dito, humingi si Ordalasa ng isang bagay na nakapagpakulo ng dugo ni Wine. Hiniling niya kay Wine na magpadala ng mga alipin tulad ni Ninem upang isakripisyo sa tradisyon ng masaker sa kanyang kaharian. Samantala, nanahimik si Wine, narinig siyang nagsasalita ng mga masasamang bagay tungkol sa kanyang mga tradisyon. Pagkatapos, matapos niyang tumigil sa pagsasalita, nagalit si Wine at sinipa siya sa mukha habang pinapatay yung doorman na pumasok sa room. Hindi nagtagal ay sinigurado ng mga bodyguard ni Wine ang sitwasyon upang walang makapasok doon. Tila nalilito si Wine sa kanyang sariling mga salita, sa sinasabi niya na taong nagbabatok ng espada habang nag-uusap. Ginawa niya iyon dahil naglakas loob si Ordalasa na manira at pumatay ng mga alipin tulad ni Ninem. Sinaksak niya si Ordalasa sa dibdib, na ikinamatay niya kaagad. Pagkatapos noon, binigyan niya ng pagkakataon si Zeno na patayin si Halanui, na mukhang natatakot. Nang marinig iyon, humingi ng awa si Halanui kay Wine, ngunit pinatay ni Zeno si Halanui ng walang awa. Pagkatapos, sinunog ni Wine ang gusali ng tagpuan at tumakas mula sa kaharian ng Coverin. Hindi nagtagal, sumakay ng kabayo sina Wine, Ninem, Zeno, at mga bodyguard ni Wine, at mukhang naiinis si Ninem sa padalos-dalos na desisyon ni Wine. Dahil ang taong napatay niya ay miyembro ng sagradong elite at ang hari ng Coverin Kingdom, nangangahulugan nito na ang Natrek Kingdom ay kailangang lumaban sa Coverin Kingdom at mga kaalyado nito. Gayunpaman, tila hindi niya sinabi na ang tunay na dahilan ng pagpatay kay Ordalasa ay upang ipagtanggol ang sariling dignidad ni Ninem. Di nagtagal, ipinaliwanag ni Wine ang kanyang plano para sa pakikitungo sa Coverin Kingdom at mga kaalyado nito. Tila iniimbitahan niya ang natitirang tropa ng Marden Kingdom sa isang alyansa dahil tiyak na kakailanganin niya ng kaunting reinforcements. Ngunit pagkatapos ay nagreklamo si Wine dahil ang lahat ay komplikado at magulo, na mas lalong nagalit si Ninem sa kanyang pag-uugali. Hinimok niya si Wine na sabihin ang totoong dahilan kung bakit niya pinatay si Ordalasa. Gayunpaman, dumating ang kanyang bodyguard para gambolain sila. Iniulat niya na ang ebidensya ng pagkakanulo ni Halanui ay ipinadala sa lugar na iniutos ni Wine. Samantala, sumiklab ang kaguluhan sa Calveren Kingdom, kung saan sinunog ng mga tao ang mga bahay ng mga opisyal. May mga sabi-sabi na pinatay ni General Levert si Haring Ordalasa dahil gusto ni Levert na kudetahin ang kapangyarihan ni Ordalasa. Si General Levert ay tila nalilito tungkol sa mga alingaw-ngaw. Lumalabas na ang ebidensya ng pagtataksil ni Halanui at Levert ay ipinadala ng mga bodyguard ni Wine sa isa sa mga sagradong elite na miyembro, si Chadmilia. Hindi niya maiwasang suportahan ang mga aksyon ni Wine at inutusan ang kanyang mga tauhan na sunugin ang mga bahay sa kaharian ng Coverin. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay hinihintay ng mga tropang rebelyon ng Natre na sinusubukang patayin siya sa hangganan. Sinabi ni Wine na may isa pang paraan, ito ay sa pamamagitan ng bundok, ngunit ang kanyang bodyguard ay nagbabala na ang pagguho ng lupa ay hamarang sa kalsada. Hindi niya maiwasang i-rack ang utak para makatakas sa sitwasyon. Nang magkaroon siya ng ideya, inutusan niya ang kanyang mga bantay na kumilos. Sa kabilang banda, mukhang papunta na si Levert at ang kanyang mga tropa para habulin si Wine. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang scout squad na may nakita silang mga itinapo na gamit sa main road, na may posibilidad na madaanan siya ng grupo ni Wine. Nagulat si Levert, noong una, kung bakit hindi dumaan si Wine sa mountain road. Ngunit pagkatapos ay natuklasan ni Levert na ang kalsada sa bundok ay gumuho, at inutusan niya ang kanyang mga tropa sa pangunahing kalsada. Sa totoo lang, binalaan ng mga tauhan ni Levert si Levert na baka ito ay isang bitag. Dahil posibleng lumiko ulit si Wine para hindi sila maabutan. Gayunpaman, si Levert ay hindi matalino at alerto, kaya hindi niya binigyang pansin ang babala. Ngunit ilang sandali pa, sinalubong sila ng daan-daang tropa na walang bandila. Nang makita iyon, natarante si Levert at ang kanyang mga tropa dahil walang malinaw na pagkakakilanlan ang mga tropang nasa harapan nila. Akala niya ang mga tropa ay mga tropa ng rebelding Natre na papatayin sana si Wine.
Ngunit biglang may sumulpat na kabalyero, na umatake sa kanila mula sa likuran, dahilan para matarante sila at tumakbo patungo sa mga tropang rebelding Natra na nasa harapan nila. Bilang resulta, sa halip na tambangan ng grupo ni Wine, ang mga rebelding tropa ng Natra ay nakipaglaban sa mga tropa ni Levert, na pumipilit sa kanilang pagsulong matapos na salakayin mula sa likuran. Diskarte pala lahat ni Wine. Sa lahat ng oras na ito, siya ay nagtatago sa mga guho ng kalsada sa bundok at ginawang ipatawag ni Zeno ang natitirang hukbo ng Marden Kingdom at pagkatapos ay atakihin ang hukbo ni Levert mula sa likuran. Ngunit hindi tumigil doon ang kanyang diskarte dahil biglang sumulpat mula sa malayo ang isang general ng kahariang Natra na si Haggard. Ang balita ng pagre-retiro ni Haggard ay peking balita na sadyang ikinalat ni Wine para akitin ang mga rebelding aristokrata ng Natra. Bilang resulta, natalo niya at ng mga tropa ng Natra Kingdom ang mga rebelding puwersa ni Natra at ang mga tropa ni Levert. Pagkatapos noon, bumalik si Wine sa kanyang kaharian. May espesyal na panauhin sina Wine at Ninem, si Prince Marden. Pero nang haburin ni Prinsipe Marden ang kanyang war helmet, si Zeno pala yon. Siya ang unang anak na babae ng naunang hari ng Marden, ang tunay niyang pangalan ay Zenobia Marden, at siya ang nag-iisang inapo ng hari ng Marden na nakaligtas sa pagsalakay sa kaharian ng Coverin. Sinabi niya na nabawi niya ang Marden capital dahil sa pagkamatay ni na Ordalasa at General Levert. Pagkatapos, ang kanyang layunin sa pagpunta sa Natra Kingdom ay upang manampa ng katapatan kay Wine at humingi ng proteksyon mula sa Natra Kingdom. Si Wine, na nakarinig nito, ay nagulat at nataranta. Halatang tinatamad siya kapag kailangan niyang alagaan ang Marden Kingdom dahil kahit ang pag-aalaga sa Natra Kingdom ay nahihilo na siya. Ngunit pagkatapos, naakit siya ni Zeno sa pagsasabing isa lamang siyang babae na hindi karapat-dapat na maging pinuno ng kaharian. Lumipas ang oras, at ipinakita sa eksena ang tanawin ng Imperial Capital. Mukhang hindi pa tapos ang usapin tungkol sa pag-agaw ng upuan ng emperador. Si Lo, isa sa 4 na kandidato para sa kahalili ng emperador, ay nakikipag-usap sa Imperial Mayor tungkol sa pagdaraos ng isang komperensya ng tagapagmana. Kung saan sa conference ay mag-iimbita ng 3 panauhing pandangal kung saan ang isa sa kanila ay mula sa Natra Kingdom. Pagkatapos ng meeting, mukhang pagod si Lo at humiga sa sofa. Gayunpaman, sinabi ni Brandel na nang dumating ang partido ng Natra Kingdom sa kabisera, nasa sabik si Lo na salubungin muli si Wine at ang kanyang entourage. Ngunit medyo nagulat si Lo. Noong una, inakala niya na ang kinatawan ng Natra Kingdom na dumating ay si Wine, ngunit ito pala ay si Falania, ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda, mukhang masama ang loob ni Wine dahil nag-aalala siya sa kalagayan ni Falania, kahit na sinasamahan na siya ni Ninem at Nanoki. Bumalik ang eksena nang makipagpulong si Wine sa mga opisyal ng Natra. Noong una, inimbitahan si Wine na dumalo sa imbitasyon ng Empire. Gayunpaman, dahil ang Natra Kingdom ay nagpapagaling mula sa digmaan kahapon, magiging pilagroso para sa kanya na umalis sa kaharian. Sa kabilang banda, sinuportahan siya ng ilang opisyal na umalis, bilang isang magandang pagkakataon para sa Natra Kingdom na palawakin ang alyansa. Nang makita ito, nagboluntaryo si Falania na palitan si Wine at pumunta upang tuparin ang paanyaya ng imperyo. Tila nagulat ang lahat sa kanyang pahayag, bagamat sa huli, walang nang-ahas na tanggihan ang desisyon ng prinsesa ng Natra Kingdom. Kinabukasan, papunta na sa handaan sina Falania at Ninem. Maikling ipinaliwanag ni Ninem ang posisyon ni Lo sa pakikibaka para sa imperyo. Kaya pagkatapos ng matagumpay na paghinto ng paghihimagsik laban sa imperyo noong panahong iyon, nakakuha si Lo ng maraming suporta upang maging emperador. Ngunit ayaw niyang maupo sa trono dahil wala siyang suportang militar. Sa makatuwid, bumuo siya ng sarili niyang faction na tinatawag na Patriot Faction, na naglalaman ng mga maimpluwensyang tao na nagmamalasakit sa kinabukasan ng imperyo. Ipinuwesto ni Lo ang sarili sa pangkat bilang isang babaeng tapat na nagtrabaho ng hindi umaasa ng posisyon. Hindi nagtagal, dumating sina Falania at Ninem sa handaan. Tila namangha ang mga maharlika at opisyal doon nang makita ang matikas at marangal na si Falania. Nakatanggap siya ng mainit na pagtanggap mula kay Lo, pagkatapos ay inanyayahan siya ni Lo na ipakilala sa kanyang 3 nakatatandang kapatid na lalaki. Sa kabilang banda, mukhang nag-aalala si Ninem nang makita ang kanilang pagiging malapit dahil ang Natra Kingdom ay kailangang maging neutral at hindi pumanig sa sinuman sa mga kandidato ng Emperor. Si Falania ay ipinakilala ni Lo sa presensya ng kanyang 3 nakatatandang kapatid na lalaki, sina Demetrio, Bardloch, at Manfred. Si Falania pala ay sinabihan ni Wine tungkol sa katangian ng 3 prinsipe. Ang una ay si Prinsipe Manfred, isang taong mahilig mag-sugarcoat ng mga bagay. Kaya naman, nakakakuha siya ng suporta mula sa probinsya, na nadedala sa kanyang pangako. Ang pangalawa ay si Prinsipe Bardloch, ang prinsipe na may suporta at kapangyarihan ng militar. At ang huli ay ang panganay na anak, si Prinsipe Demetrio, na masasabing pinakatanga sa 4 na anak ng emperador. Nagkaroon lang siya ng suporta dahil siya ang panganay na anak. Tila minamaliit ni Demetrio si Falania at hindi makapaniwala na ang Natra Kingdom ay nagpadala ng isang batang tulad niya para dumalo sa Imperial Banquet.
Nakialam si Lo at ipinaliwanag na ang Natre Kingdom ay nasa estado ng paggaling, at si Wine ay abala sa pamamahala sa kanyang kaharian. Gayunpaman, iba ito kay Demetrio. Si Bartolomeo at Manfred ay tila talagang nag-aaway sa posisyon na makapag-usap at makilala si Falenya, ang dahilan ay upang makakuha sila ng suporta mula sa Natre Kingdom. Si Ninem, alerto sa sitwasyon, ay bumulong sa kanya na umalis doon, pagkatapos ay hinawakan niya si Lo upang maging dahilan ng pag-alis doon. Hindi nagtagal, pinuri ni Ninem si Falenya sa kanyang pagsusumikap, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka may nagawa siyang mali at maaaring mabigo si Wine. Pagkatapos, umalis sandali si Ninem at hiniling kay Nanaki na bantayan si Falenya. Sa nangyari, pinuntahan ni Ninem si Lo at tinanong kung ano ang pakay niya sa paghiling na makipagkita. Muling sinabi ni Lo na gusto niya ang suporta ng Natre Kingdom sa pakikibaka para sa kasalukuyang upuan ng emperador. Gayunpaman, iginiit ni Ninem na ang Natre Kingdom ay magiging neutral, ayon sa iniutos sa kanya ni Wine. Nagkaroon ng pagtatalo sina Lo at Ninem tungkol dito. Pagkatapos ay nagbabago ang eksena. Mukhang nasa iisang kwarto ang apat na kandidatong emperor para simulan ang Imperial Conference. Sa susunod na umaga, nakita si Falenya na naglalakad kasama ang alkalde ng Imperial Capital at nakarating sa isang gusali ng People's Assembly. Nakita na ang mga kinatawan ng mga tao mula sa iba't ibang rehiyon ng imperyo ay nag-uusap hanggang sa punto ng pagtatalo upang matukoy ang patakaran ng imperyo. Mukhang interesado siyang makita ito at gusto niyang malaman ang tungkol sa mga bagay sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, mukhang galit na galit si Demetrio dahil hindi pinahahalagahan ng kanyang mga kapatid ang pagiging panganay niya. Bukod dito, naiinis pa rin siya sa saloobin ng Natre Kingdom, na nagpadala ng isang maliit na bata upang dumalo sa imbitasyon ng imperyo. Ngunit bigla siyang nakakuha ng palihim na ideya na tumugon sa inaste ni Wine. Dumating si Demetrio upang makita si Falenya, na nagkataong kasama ni Lo. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi niya ang kanyang nais na gawing asawa si Falenya. Ang kanyang mga salita ay nakagulat sa lahat ng naroon, maging si Falenya mismo ay nagsimulang manginig. Idinagdag niya na ang kanilang kasal ay magpapatibay sa relasyon ng Empire at Natre Kingdom. Malinaw na hindi naniniwala sina Falenya at Ninem sa kanyang mga sinabi at alam nilang may lihim na motibo sa likod nila. Pag-iisipan daw muna ni Falenya, pero pinilit siya ni Demetrio na sumagot kaagad. Binalaan siya ni Lo na huwag pilitin si Falenya, ngunit hindi niya pinansin ang babala nito. Sinabi niya kay Lo na tumahimik at sinabi na ang kasal na ito ay makikinabang sa parehong kaharian, kaya walang dahilan upang mag-alala. Doon, makikita ang masamang balak ni Demetrio kay Falenya kung gusto nitong maging asawa. Gayunpaman, si Falenya, na natuto ng maraming mahahalagang bagay habang bumibisita sa People's Assembly, ay nakasagot ng malakas. Sinabi niya na talagang pinahahalagahan niya ang kanyang alok, ngunit ang kasal ng maharlikang pamilya ay isang bagay na pampulitika, at hindi siya dapat magdesisyon sa kanyang sarili. Nagalit si Demetrio sa pagtanggi at nagbanta na sisirain ang Natre kung siya ay umakyat sa trono upang maging emperador. Ngunit biglang, lumitaw si Wine na hamarang sa kanya. Noong una, hindi alam ni Wine ang pag-uusap doon at gusto lang niyang makialam. Noon lang sinabi sa kanya ni Ninem sa isang maliit na boses. Pagkatapos noon ay tila nagtaka siya kung ano ba talaga ang balak ni Demetrio. Sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon habang naghahanap ng paraan. Gayunpaman, hiniling ni Demetrio kay Wine na magpasya tungkol sa kanyang kasal kay Falenya. Mukhang nakuha na ni Wine ang ideya, at sumagot siya na pumayag siya sa kasal. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na ang pag-aasawa ay magpapalapit sa relasyon sa pagitan ng imperyo at ng Natre Kingdom. Ngunit malinaw na nagulat si Falenya sa kanyang sagot. Bumalik na pala siya sa pagtalakay sa mga plano niya sa engagement kay Lo at nagulat si Demetrio. Si Demetrio, na orihinal na gustong pahirapan si Wine at ang Natre Kingdom, ay malinaw na ayaw ni Wine na makinabang sa pagpapakasal kay Lo sa kanyang katayuan bilang kandidato para sa emperador. Lalong nadagdagan ang inis niya ng si Lo, na nakakaunawa sa sitwasyon, ay tumulong kay Wine na talakayin ang kanilang engagement. Kahit ang tangang si Demetrio ay hindi namalayan na ginagamit na pala siya ni Wine. Sinabi ni Demetrio na hindi niya inaprubahan ang engagement ni Lo, ngunit itinanggi niya ito at sinabing wala siyang karapatan dito. Sinabi ni Ninem na ang mga maharlika ng Natre ay hindi dapat magpakasal sa parehong pamilya. Sa wakas ay tinapos na ni Wine ang paksa sa palusot na huli na ang lahat, at pumayag si Demetrio. Tila, tinalikuran ni Demetrio ang kanyang balak na pakasalan si Falenya dahil ayaw niyang kumita ang Natre Kingdom sa pagpapakasal sa dalawang magiging emperador. Pagkalabas ni Demetrio at Lo sa kwarto ay niyakap ni Falenya si Wine at nagpasalamat sa pagligtas nito sa sitwasyon kanina. Gabi na, at natulog na si Falenya. Nakita si Wine na kausap si Ninem. Doon, sinabi niyang ligtas na ang kalagayan ng Natre Kingdom, ngunit curious pa rin siya sa mga galaw ng mga sagradong elite. Dagdag pa niya, narinig niya ang tungkol sa mga sagradong elite na nagpaplano ng isang bagay sa isang bansa. Ngunit pagkatapos ay mukhang siya ay hindi matatag at halos himatayan. Medyo pagod na pala at kulang sa tulog.
Mukhang nag-aalala rin si Ninem, ngunit iginiit ni Wine na ayos lang siya. Pagkatapos nito, iniabot niya ang isang sulat mula kay Lo na naglalaman ng isang imbitasyon na magkita ng palihim ngayong gabi. Gumalaw ang eksena at ipinakita si Wine, na dumating upang salubungin si Lo sa ipinangakong lugar. Hiniling niya sa kanya na makipagkita upang humingi ng payo sa kanyang mga plano na agawin ang Imperial Seat. Dahil ang Imperial Conference na ginanap kanina ay naging failure at walang bunga. Ngunit mukhang walang solusyon si Wine para kay Lo. Dagdag pa niya, nasa tamang landas si Lo dahil mahal na siya ng mga tao. Sa wakas ay nagpasya siyang umalis, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbibigay diin na isasama pa rin niya sina Wine at Ninem sa kanyang pakikibaka. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Prinsipe Manfred ng ulat mula sa kanyang mga tauhan na dumating si Wine. Sinabi ng kanyang mga tauhan na nakatakdang makipagkita si Wine kay Demetrio kinabukasan. Parang pinuri niya ang kakayahan ni Wine. Ngunit bigla, inutusan niya si Demetrio na patayin si Wine mamaya. Tila natatakot si Manfred na ang mga kakayahan ni Wine ay magiging isang seryosong banta kung siya ang magiging bagong emperador. Kinabukasan, ginanap ang pagpupulong ni Wine at Demetrio. Nakita siyang papunta sa tirahan ni Demetrio kasama si Ninem. Si Wine, na mukhang pagod, ay nagtanong kung nasaan si Falania. Ipinaliwanag ni Ninem na nag-aaral si Falania sa People's Assembly. Ang kanyang presensya ay tinanggap ng mga tao doon, at pinahihintulutan siyang sabihin ang kanyang iniisip. Dumating si Wine at sinalubong siya ni Demetrio. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung ano ang gustong pag-usapan ni Demetrio. Tungkol ba ito sa kasal o diplomatikong relasyon sa Natrek Kingdom? Bago magsimula ang pag-uusap, tila inihain siya ng isang baso ng tsaa ng isang katulong. Ngunit mukhang naghinala si Wine at sinabihan ang kasambahay na inumin ang tsaang dala. Gayunpaman, tila kinakabahan ang dalaga at nagdahilan na huwag uminom ng tsaa, kaya ipinagpatuloy niya ang pagpilit sa kanya. Biglang hamarang si Demetrio at tinawag si Wine na tanga at walang galang. Dahil tumanggi siya sa mga inihain, nagsilbi ang host. Pinaghihinalaan niya ang lahat ng uri ng mga bagay. Kinuha ni Demetrio ang tasa ng tsaa at iinom na sana ito. Tila pinigilan ni Wine si Demetrio, ngunit nahuli siya dahil nakainom na si Demetrio ng tsaa. Sure enough, makalipas ang ilang saglit, samuka ng dugo si Demetrio at nahimatay habang tumakbo ang kasambahay na naghahain ng tsaa. Tila hinahabol siya ni Ninem, ngunit pinigilan siya ni Wine at sinabing hanapin ang manggagamot ni Demetrio. Aniya, sa ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan ni Demetrio. Matapos ang insidente, ilang araw na ikinulong at inusisa si Wine dahil hinihinalang siya ang lumason kay Demetrio. Nakita siyang nakikipag-usap kay Ninem matapos ang kanyang interogasyon. Ipinaliwanag niya na nakaligtas si Demetrio at bumalik sa kanyang nasasakupan, ngunit naniniwala ang kanyang dalawang kapatid na ang salarin ay nagmula sa Millstars, ang lungsod kung saan ginanap ang komperensya ng emperador. Dahil dito, pinalibutan ni Manfred at Bardloge ang Millstars City kasama ng mga puwersang militar ng Imperial. Maging si Falania ay tumulong kay Lo at sa mayor ng Millstars na patatagin ang sitwasyon ng lungsod. Habang si Wine ay nagnanais na bumalik sa Natrek Kingdom upang maiwasan ang hidwaan sa lungsod. Ngunit pagkatapos, dumating ang bodyguard ni Wine at iniulat ang appearance ng flag troop ng Levitian na pinamumunuan ni Cadmilia, na sumusulong patungo sa lungsod. Tila sila ay dumating upang palayain ang Millstars City mula sa presyon ng imperyo na malapit ng umatake. Nang marinig niya ito, nataranta siya at nagalit kay Cadmilia dahil nahihirapan siyang umalis sa lungsod. Idinagdag ni Ninem kung may giyera ang nangyayari sa Millstars City, imposibleng mahawakan ito ng mga tagapangalaga ng Millstars City. Biglang nawala ng malay si Wine. Tila pagod na pisikal at mental dahil sa pressure ng sitwasyon. Nakahiga siya at walang malay, kasama sina Falania at Ninem. Nag-alala si Falania sa kanyang kalagayan, kaya nagpasya siyang pumunta sa People's Assembly para bumoto. Ginawa niya ito para lang matulungan ang kanyang kuya na mabawasan ang tensyon sa loob ng Millstars City. Di nagtagal, dumating si Falania sa People's Assembly. Parang magulo ang sitwasyon. Sa isang panig, ang ilan ay gustong sumali sa hukbo ni Levitia. Sa kabilang panig, ang ilan ay gustong sumali sa imperyo. Naglakad siya sa gitna ng silid at nagsimulang magbigay ng talumpati upang ihatid ang kanyang opinyon. Pinayuhan niya ang People's Assembly na magkaisa ang kanilang isipan sa pagpapasya kung aling landas ang kanilang pipiliin para sa ikabubuti ng Millstars City. Natitiyak niya na ang mga residente ng Millstars City, karamihan sa mga mangangalakal, ay dapat magkaroon ng tamang pag-iisip. Lahat ng mata ay nasa kanya. Agad namang namangha ang mga nagkakagulo dahil sa magkaibang opinyon sa kanyang pananalita. Sa kabilang banda, si Wine, na nagising at si Ninem ay niyakap siya. Umiyak siya at hiniling sa kanya na huwag ipilit ang sarili. Ilang sandali pa, bumalik si Falania upang salubungin si Wine, na nagising na. Pinuri niya ang hindi pangkaraniwang mga aksyon ni Falania sa People's Assembly noong hindi pa siya gising. Ngunit siya ay mapagpakumbaba at inalok kung ano pa ang maaari niyang gawin upang matulungan siya. Mukhang nagulat si Wine nang makita ang mabilis na pag-unlad ni Falania. Pati ang kanyang maharlika na aura ay kitang-kita.
Pagkatapos, inutusan niya itong ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga talumpati na naghihikayat sa mga residente ng Millstars City. Hindi lamang iyon, ngunit pinangunahan niya ang 30,000 residente ng Millstars City upang humingi ng tulong sa mga tropa ni Levithia. Sa kabilang banda, nagulat si Cadmilia dahil wala siyang sapat na resources para ma-accommodate ang 30,000 residente ng Millstars City. Ngunit biglang sumulpat si Wine at nag-alok na tulungan siya. Pagkatapos ay makikita sa eksena sina Cadmilia at King Gruye ng Solgest Kingdom na pinamumunuan ang hukbo ni Levithia. Tila, ang 30,000 residente ng Millstars City ay nakaligtas sa lungsod ng maayos. Si Wine, na itinalaga ng mayor ng Millstars bilang kinatawan ng Millstars, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanilang tulong. Nagtatanong siya tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Sumagot si Cadmilia na magtatalaga sila ng mga tropa para paalisin ang mga prinsipe ng Imperial at palayain ang Millstars City. Ngunit sinabi ni Wine na ayaw na nilang guluhin pa ang hukbo ni Levithia. Nais niyang mabawi ang lungsod gamit ang sariling mga kamay ng Millstars. Patuloy niyang sinabi na gusto nilang bumili ng mga armas at baluti mula sa Levithia sa 3 beses sa normal na presyo. Kung sa huli ay mabawi nila ang Millstars City, ang alkalde ng Millstars ay magtatayo ng templo para parangalan ang relihiyon ni Levithia. Mukhang namangha si Cadmilia sa diskarte ni Wine. Ngunit binalak niyang tanggihan ang alok nito dahil lang gusto niyang makita kung gaano kalayo ang kakayahan nito. Sa kabilang banda, pumayag si Gruye sa kanyang alok. Dahil kilala si Gruye bilang isang hari na baliw sa pera. Nang marinig iyon, hindi niya magawang tanggihan ang desisyon ni Gruye. Kinabukasan, nakasuot na ng battle gear ang mga residente ng Millstars mula sa Levithia. Kumilos sila upang labanan ang mga hukbo ng dalawang magiging emperador na nakapalibot sa kanilang lungsod. Dahil dito ay nagpanik si Bardloch dahil ayaw niyang patayin ang mga taong bayan na napakahalaga sa kanya. Ito ay dahil kailangan pa rin ng imperyo ang Millstars City, ang pinakamalaking lungsod ng kalakalan sa kontinente, upang maging mga kasosyo sa negosyo. Sa kabilang banda, tumingin sina Wine at Lo sa Millstars mula sa tuktok ng burol. Mukha siyang natuwa nang makita ang mga pagdududa ni Bardloch. Sinabi niya kay Lo na hilingin sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na makipag-ayos. Sa huli, naganap ang negosasyon sa pagitan ng dalawang prinsipe ng Imperial at ng alkalde ng Millstars. Nandoon si Wine bilang kinatawan ng Millstars. Sa pulong na iyon, muling nakita ang kanyang pagkahenyo. Sinabi ni Wine kina Bardloch at Manfred na alam niya kung sino ang nasa likod ng Pakana upang patayin si Demetrio. Ipinaliwanag ni Wine ang nag-iisang taong makakagawa noon. Isang tao na kayang daigin ang mga personal na gwardya ng prinsipe, kahit na masira ang mahigpit na seguridad ng lungsod. Aniya, ang salarin ay si Demetrio mismo. Ngunit tinanggihan ni Bardloch ang kanyang mga akusasyon at tinanong kung ano ang dahilan kung ginawa iyon ni Demetrio. Sinagot ni Wine na sinadya ni Demetrio na ipaglaban ang Millstars City laban sa mga tropang Imperial sa pangunguna ni Bardloch at Manfred. Kapag nanghina na ang tropa ng Millstars at Imperial, dideploy ni Demetrio ang kanyang mga tropa para salakayin sina Bardloch at Manfred. Ipinaliwanag niya na ang trono ng emperador ay mahuhulog sa mga kamay ni Demetrio. Napagtanto ni Bardloch at Manfred na gusto ni Wine na sisihin si Demetrio. Kaya wala silang dahilan para salakayin ang Millstars. Ni isa sa kanila ay hindi rin nakapagtanggi. Idinagdag ng alkalde ng Millstars na hindi niya alintana ang mga aksyon ni Bardloch at Manfred, na nakapaligid sa lungsod. Sa katunayan, handang bumawi ang Millstars sa nangyaring insidente kay Demetrio sa kanilang lungsod. Napagtanto ni Manfred, na siyang tunay na salarin, na hindi niya kayang tanggihan si Wine. Bukod dito, ang kanyang akusasyon ay hindi direktang nagpatalsik kay Demetrio mula sa kandidato para sa kandidatong emperador. Sa wakas, natapos ang labanan, at ang mga residente ay bumalik sa lungsod. Gayunpaman, tila ang mga residente ay anti-prinsipe na at ngayon ay mas hilig na suportahan ang pagtaas ni Lo bilang emperador. Kahit na inamin niya na ang puso ng mga residente ay pag-aari na ng iba, ito ay si Falanya. Inamin ng alkalde na sinabi niyang gusto ni Wine na tumulong sa Millstars City dahil kay Falanya. Dahil gusto ni Falanya ang Millstars City kasama ang People's Assembly sa gobyerno nito. Samantala, sa Natrek Kingdom Palace, mukhang masayang-masaya si Wine dahil mabilis ang paglaki ng kanilang ekonomiya, lalo na sa export sector. Ito ay dahil nakikipagtulungan siya sa Millstars City. Ipinaliwanag ni Ninem na ang Marden Kingdom ay nasa mabuting kalagayan. Nag-aalala siyang baka subukan nilang palayain ang kanilang sarili mula sa Natrek Kingdom kung bumilis ang ekonomiya nito. Pinayuhan niya si Wine na maghanap ng mas malaking kasosyo sa negosyo upang maiwasang maiwan ng Marden Kingdom. Ilang sandali pa, lumitaw ang bodyguard ni Wine at iniulat na nakatanggap si Wine ng imbitasyon mula kay Gruye na pumunta sa Solgest Kingdom. Pumayag siya sa imbitasyon at nagplanong bisitahin muna ang Marden. Sa kabilang banda, si Zenovia ay pinaalaman ng kanyang tagapayo na dadalaw si Wine. Sinubukan niyang hulaan ang layunin ng kanyang pagdating, marahil upang talakayin ang hinaharap ng Marden Kingdom, na isang estado ng Natrek Kingdom.
Iminumungkahi pa ng tagapayo ni Zenovia na humiling sa Natra Kingdom ng gantimpala para sa pag-unlad ng ekonomiya ng Marden, na naging dahilan ng pagsulong sa Natra. Ang reward na ibinigay ng advisor ni Zenovia ay hilingin kay Zenovia na maging asawa ni Wine para mas maging malapit at hindi mapaghiwalay ang relasyon ng Marden at Natra. Hindi nagtagal, papunta na sina Wine at Ninem sa Marden Kingdom. Doon, tinanong niya si Zenovia tungkol sa desisyon ni Wine sa mga plano niya sa kasal. Sagot ni Wine na gusto pa raw niyang maging single. Ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay pumunta sa Marden Kingdom upang tanungin kung itutuloy pa rin ba o hindi ang pagtutulungan ng Marden at Natra. Dumating si Wine at masiglang sinalubong ni Zenovia. Nahihiya siyang makita si Zenovia sa sexing damit. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaliw sa kanya para sa hapunan, kung saan sinabi niyang nakakuha sila ng mga protesta mula sa Delunyo Kingdom para sa kanilang mga produktong pang-export. Ayon kay Zenovia, ang Delunyo Kingdom ay isang konserbatibong kumpanya at hindi ito gusto kapag ang mga dayuhang produkto ay pumasok sa kanilang kaharian. Nang marinig iyon, hiniling ni Wine sa kanya na huwag mag-alala dahil ang Delunyo Kingdom ay naghain ng protesta at hindi pa nagpadala ng kanilang mga kinatawan dito. Tsaka kanina pa talaga naghihintay si Wine ng wedding invitation mula kay Zenovia. Gayunpaman, hanggang sa matapos ang hapunan, hindi niya tinalakay ang mga plano sa kasal. Mukha siyang inis at nag-ungol sa harap ni Ninem. Pero sigurado pa rin siya na hihilingin siya ng kasal ni Zenovia bukas habang nag-iikot sila sa syudad. Kinabukasan, nakita ni Wine at Ninem si Zenovia. Si Zenovia ay nakasuot ng kaparehong damit pang-militar noong una niyang nakilala si Wine. Malamang, ginagampanan niya ang papel ni Zeno, ang pinuno ng militar, at hindi bilang si Zenovia, ang pinuno ng kaharian. Di nagtagal, dinala ni Zenovia sina Wine at Ninem sa paligid ng lungsod hanggang, sa hapon, dinala niya sila sa isang tansong estatwa na katatapos lang. Ipinaliwanag niya na ang rebulto ay isang anyo ng pag-asa para sa kapayapaan at kaunlaran para sa mga mamamayan ng Marden Kingdom. Pagkatapos, bahagyang hinimok ni Wine si Zenovia na ang Marden Kingdom ay tiyak na mananatiling matatag at maunlad, marahil ay makakalaya pa sa Natra Kingdom. Ngunit tila hindi siya na-provoke at sinabing magpapatuloy ang pag-usad ng Marden Kingdom kahit na ito ay patuloy na bahagi ng Natra Kingdom. Nagdulot ito ng tiwala kay Wine na hindi ipagkakanulo ng Marden Kingdom ang kanyang kaharian. Nagpahinga sandali sa City Park sina Wine, Ninem, at Zenovia. Doon, tinanong ni Zenovia kung bakit medyo lumayo si Wine sa mga tao. Gayunpaman, ang kanyang sagot ay agad na ipinaalam sa kanya ang kanyang kapasidad bilang isang royal leader. Nawalan siya ng loob na magplano ng kasal sa kanya. Dahil pakiramdam ni Zenovia ay hindi siya karapat-dapat na maging asawa nito na higit sa kanya. Gumalaw ang eksena at ipinakita si Zenovia, na nakatanggap ng ulat mula sa kanyang bodyguard na si Sergius, ang punong ministro ng Delunyo Kingdom, ay dumating sa kanyang kaharian. Pagkatapos, tinanggap siya nito. Lumalabas na ang layunin niya sa pagdating ay para magprotesta laban sa Natra at sa Marden Kingdom sa kanilang patakaran sa pag-export. Pagkatapos, iginiit niya na kakausapin niya si Wine, na nasa Marden. Nang marinig iyon, mukhang nainis si Zenovia dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Sergius, ngunit biglang sumulpot si Wine at nagtanong tungkol sa kanyang mga pangangailangan. Sa wakas, nagsimulang mag-usap sina Wine at Sergius. Tila tumutol si Sergius sa mga produktong ibinebenta ng Natra. Dahil, ayon sa kanya, ang mga produktong ito ay wala sa ilalim ng mga turo ng relihiyon ng Levitia. Gayunpaman, nagpanggap si Wine na hindi alam ang tungkol dito at sinagot ang kanyang reklamo. Pakiramdam niya ay hindi narinig ang kanyang reklamo, nagalit si Sergius at nagpa siya na umalis. Pero bago umalis, sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang pakikitungo sa kanya ni Wine at Zenovia. Kinabukasan, aalis na sina Wine at Ninem papuntang Solgest Kingdom. Nagpaalam si Zenovia at nakatanggap ng mensahe mula sa kanya para manatiling alerto kay Sergius. Dahil sigurado siyang hindi tatahimak si Sergius pagkatapos ng insidente kahapon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating sina Wine at Ninem sa Bisca, ang kabisera ng Solgest Kingdom. Isang port city na may magagandang tanawin ng dagat. Ang kanilang pagdating ay malugod na sinalubong ni Gruye. Pagkatapos, niyaya niya si Wine sa bulwagan para sa isang handaan. Maya-maya pa ay binuhat ng katulong ni Gruye ang palankon ni Gruye na ikinagulat ni Wine. Ipinaliwanag ni Gruye na ang mga maharlika ay magmumukhang makapangyarihan kung gagawa sila ng mga bagay na hindi magagawa ng mga karaniwang tao. Sa wakas, naglakad siya sa tabi ng palankon ni Gruye habang nagulat sa mindset ni Gruye. Gayunpaman, masaya pa rin si Wine na makita ang sitwasyon sa Solgest Kingdom. Dahil naisip niya na kung inanyayahan siya ni Gruye na pumunta, tiyak na pag-uusapan ang pagtutulungan ng Natra at Solgest. Pakiramdam niya, kung makikipagtulungan ang Natra sa Solgest, hindi maglalakas loob ang Delunyo Kingdom na guluhin siya. Pagdating sa bulwagan, nagulat si Wine sa presensya ng isang batang babae na ang kulay ng buhok ay kapareho ng kay Gruye. Malamang, siya ay anak ni Gruye na pinangalanang Torquelia. Gusto niyang makilala si Wine. Nag-alok pa siya na ipaliwanag ang lahat ng pagkain na ihahain.
Alam niyang mukhang pala kaibigan siya at tumugon kay Torquelia, na natili siyang nakatutok sa kanyang layunin na makipagtulungan si Gruye. Sa kasamaang palad, nabigo si Wine na manatiling nakatutok. Dahil ang mga pagkaing inihain ay talagang masarap at nakakaadik. Makikita sa eksena si Wine, na mukhang busog sa kanyang silid. Mukhang naiinis siya sa sarili niya dahil hindi siya nakipagdeal kay Gruye. Kinabukasan, sinubukan ni Wine na makipagkita kay Gruye para pag-usapan ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Gayunpaman, tila iniwasan ito ni Gruye halos buong araw. Kaya, sa gabi, nakipag-usap siya kay Ninem at naramdaman niyang kainahinala ang ugali ni Gruye. Naisip niya na baka subukan siyang patayin ni Gruye. Dahil walang ibang dahilan, ipinatawag ni Gruye ang sarili sa Solgest Kingdom maliban sa pakikipagtulungan. Pagkatapos, sinabihan ni Wine si Ninem na maghanda para umuwi sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, tinawagan ni Gruye si Wine upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Pagkatapos, dumiretso siya kay Gruye, ngunit nakaramdam pa rin sila ng pag-iingat. Natatakot siya na baka isa lang itong bitag para patayin siya ni Gruye. Ngunit pagkatapos ay inanyayahan ni Gruye si Ninem na maupo. Alam niyang alipin si Ninem pero parang wala siyang pakialam. Nakagulat ito kina Wine at Ninem. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gruye na ang mga turo ng Leviathan ay limitado sa mga aklat, at wala siyang pakialam dito. Nang marinig ang mga salita ni Gruye, sa wakas ay na-relax ni Wine at Ninem ang kanilang bantay. Pakiramdam niya ay ibang hari si Gruye na may bukas na isip. Pagkatapos, sa wakas ay ipinahayag niya ang kanyang intensyon na magtatag ng pakikipagtulungan sa Solgest Kingdom. Sumang-ayon si Gruye sa pakikipagtulungan, pinayagan din niya si Wine na bumalik sa Natra. Idinagdag ni Gruye na ang mga detalye tungkol sa kanilang pakikipagtulungan ay ipapadala sa ibang pagkakataon. Mukhang nalilito pa rin sina Wine at Ninem sa magandang ugali ni Gruye, ngunit nagpasya silang magpaalam na bumalik sa Natra Kingdom. Gayunpaman, pagkaalis nilang dalawa, tila nakamasid si Sergius mula sa kabilang panig. Tulad ng nangyari, sina Gruye at Sergius ay nag-team up na sa una. Naramdaman ni Gruye na magiging hadlang lamang si Wine sa kanyang kaharian, kaya sinadya niyang ibagsak si Wine at ang Natra Kingdom. Hindi nagtagal, bumalik si Wine sa kanyang palasyo. Iniulat ni Ninem na ang Marden Kingdom ay nakikipaglaban sa Dolunyo Kingdom sa hangganan. Idinagdag niya na ang liham ng kooperasyon sa pagitan ng Solgest at Natra ay hindi na ipadala hanggang ngayon. Sa wakas, napagtanto niyang pinaglalaroan lang siya ni Gruye. Dahil sa kanyang pag-alis sa Solgest Kingdom, sinamantala ng Dolunyo Kingdom ang pagkakataon na labanan ang Marden Kingdom. Mukhang inis na inis si Wine nang mapagtanto niya yon. Bukod dito, ang Dolunyo Kingdom ay may suporta ng Solgest Kingdom. Magiging handa silang tumulong kung magiging mahirap ang laban sa Marden Kingdom. Pagkatapos noon, pumunta si Zenovia kay Wine at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Iniulat niya na napilitan siyang magpadala ng sugo sa Dolunyo Kingdom upang mag-alok ng isang kasunduan sa kapayapaan upang wakasan ang digmaan. Noong una, inakala ni Zenovia na magagalit si Wine sa kanyang desisyon. Pero kumbaga, sinusuportahan niya talaga ang desisyon niya. Idinagdag niya na malapit na niyang baliktarin ang mga bagay-bagay. Di nagtagal, sina Wine at Zenovia ay patungo na sa kaharian ng Dolunyo. Nahulaan niya na ang Dolunyo Kingdom ay sadyang nakikipagdigma sa Marden Kingdom, kaya ang Solgest Kingdom ay sasalungat sa Natra Kingdom. Dahil noon, madaling mabawi ng Dolunyo Kingdom ang kanilang pinagtatalunang teritoryo sa suporta ng Solgest Kingdom. Matapos marinig iyon, tila nag-aalinlangan si Zenovia na gagana ang plano nilang talakayan ni Sergius. Ngunit pinatahimik siya ni Wine at sinabing mayroon siyang dapat kumbansihin kay Sergius. Samantala, sa kabilang banda, si Gruye at ang mga puwersang militar ng Solgest Kingdom ay patungo sa kanilang pag-atake sa Natra Kingdom. Mukhang sabik na siyang harapin si Wine at patayin ito. Sa kasamaang palad, nang makipagkita si Gruye at ang kanyang hukbo sa mga tropa ng Natra Kingdom, hindi niya nakita ang presensya ni Wine doon. Naisip niya na marahil ay kasalukuyang kinukumbinsi ni Wine ang Dolunyo Kingdom na makipagkasundo. Pero sigurado siyang hindi madaling makumbinsi si Sergius kay Wine. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Gruye, na may mataba na katawan at sa una ay mukhang isang tamad na hari, ay tila napakahusay sa paglalaro ng kanyang sibat at natalo ang mga tropa ng Natra Kingdom. Bilang resulta, lahat ng tropa ng Natra Kingdom na tumambang sa kanya ay pinabagsak ni Gruye lamang. Gayunpaman, mukhang naghihintay siya kung ano ang maaaring isipin ni Wine. Sa kabilang banda, dumating sina Wine at Zenovia sa Dolunyo Kingdom at sinalubong sila ni Sergius. Nagpatuloy sila sa pakikipag-usap kay Zenovia, na nagsimulang magsalita tungkol sa kasunduan sa kapayapaan. Dagdag pa niya, nakahanda siyang ibalik ang pinag-aagawang teritoryo ng Danulyo at Marden ng doble. Ngunit sa nangyari, tinanggihan ni Sergius ang kanyang alok. Dahil lumalabas na ang layunin niya na makipagdigma ang Solgest at Natra ay para maging miyembro siya ng sagradong elite. Kaya para kay Sergius, ang Marden Kingdom ay isang maliit na dahilan lamang upang mapakinas ang kanyang hakbang.
Bukod dito, si Sergius ay isang masamang tagasunod ng Levitia. Kaya kung maaari siyang maging miyembro ng sagradong elite, kung gayon ang Dolunyo Kingdom ay maaaring maging isang banal na kaharian. Siya ay nagnanais din na ibigay ang teritoryo ng Dolunyo Kingdom sa Levitia. Ngunit pumagitna si Wine nang makita niya ang naudlot na plano ni Zenovia. Binyantaan niya si Sergius ng mga produktong damit mula sa Natria na binibili ng mga residente ng Dolunyo. Sinabi ni Wine na ang tina para sa mga damit ay nagmula sa napaka-toxic na material. Maya-maya, ipinaliwanag ni Wine na unti-unting kumakalat ang lason sa damit. Pagkatapos, dahan-daang papatayin ng lason ang buong populasyon. Ito ay haantong sa mga alingaw ng isang salot na lalabas sa kaharian ng Dolunyo. Patuloy niyang ipinaliwanag na ang kaguluhan ay nalalapit at ang mga residente ay susubukan na umalis sa Dolunyo Kingdom. Kaya nang mangyari ito, binalak ni Wine na kumuha ng 800,000 residente ng Natria Kingdom upang tumakas sa Dolunyo Kingdom. Dahil inamin niya na hindi kayang labanan ng Natria Kingdom ang Solgest Kingdom at pinili niyang tumakas. Hindi naniwala si Sergius sa paliwanag ni Wine. Nagdududa siya tungkol sa pagkakaroon ng lason sa mga damit. Biglang dumating ang isang katulong upang iulat ang mga resulta ng digmaan kay Sergius. Sinabi niya na ang mga tropa ng Natria Kingdom ay umatras mula sa frontline habang ang mga tropa ng Solgest Kingdom ay patuloy na hinahabol ang Natria Kingdom. Natarante si Sergius at naisip na ililikas ni Wine ang mga naninirahan sa kaharian ng Dolunyo. Kasabay nito, ang mga katutubo ng Dolunyo Kingdom ay namatay sa pagkalason mula sa mga damit mula sa Natria Kingdom. Mukhang natuwa si Wine nang makita ang gulat sa mukha ni Sergius. Patuloy niyang sinabi na mayroon siyang antidote. Sa katunayan, sadyang inutusan niya ang mga tropa ng Natria Kingdom na umatras upang suportahan ang kanyang kasinungalingan kay Sergius. Sa wakas, ang nalulumbay na Sergius ay sumuko kay Wine at sumang-ayon na makipagtulungan sa kanya upang patayin si Gruye. Pagkatapos ay inutusan niya si Sergius na utusan ang mga tropa ng Dolunyo Kingdom na salakayin ang mga tropa ng Solgest Kingdom mula sa likuran. Lumalabas na ang Solgest Kingdom ay may higit na mataas na hukbo kaysa sa Natria Kingdom. Sa katunayan, patuloy nilang inatake ang mga tropa ng Natria Kingdom, na umatras sa kanilang kuta. Nang makita ang sitwasyon, hinulaan ni Haggard, ang general ng digmaan ng Natria Kingdom, na kung magtatagal ito ng kaunti, tiyak na matatalo ang mga tropa ng Natria Kingdom. Ngunit si Ninem, na nakakita kay Wine mula sa malayo, ay nagsabi na ang labanang ito ay hindi pa tapos. Ang mga tropa ng Dolunyo Kingdom ay kumilos at naghahanda ng salakayin ng Solgest Kingdom mula sa likuran. Samantala, ang mga tropa ng Natria Kingdom na nagtatanggol ay nagpasya na salakayin at itaboy ang frontline mula sa mga tropa ng Solgest Kingdom. Tila natawa si Gruye sa kasiyahan nang malaman ang tusong plano ni Wine. Hindi niya akalain na makukumbansi ni Wine si Sergius. Pagkatapos, pinayuhan ng general ng hukbo ng Solgest Kingdom si Gruye na umatras sa labanan. Ngunit ang kanyang panukala ay malinaw na tinanggihan ni Gruye, na gusto nang patayin si Wine, at pinili niyang atakihin pabalik ang mga tropa ng Dolunyo Kingdom. Gayunpaman, nang naghahanda na pasukin ang hukbo ng Dolunyo Kingdom, biglang lumitaw si Wine mula sa tuktok ng bangin at nagulat siya. Sa kasamaang palad, may lakas pa rin si Gruye at kaya niyang patumbahin si General Haggard at ang mga kapitan ng tropa na nagtangkang tumambang sa kanya. Ngunit hindi ito tumigil doon. Si Ninem ay lumitaw mula sa likod ni General Haggard, tumalon kay Gruye, at nilaslas siya. Sa huli, nahulog kaagad si Gruye sa mga kamay ni Ninem. Nang makitang natalo si Gruye, umatras ang mga tropa ng kaharian ng Solgest sa labanan. Nagsasaad na ang nanalo sa digmaan ay ang Natria Kingdom. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Wine si Gruye. Matapos matalo ni Ninem, dinala siya ng Natria Kingdom. Pero mukhang nagulat si Wine nang makitang payat na payat ang katawan ni Gruye. Lumalabas, si Gruye ay maaaring maging manipis kung siya ay malubhang nasugatan o napagod. Pagkatapos ng walang paligoy-ligoy, tinanong niya si Wine kung kailan siya mamamatay. Gayunpaman, itinanggi ito ni Wine. Wala siyang balak na patayin si Gruye. Pagkatapos, patuloy na sinabi ni Wine na maaaring umuwi si Gruye kung handang pumirma sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Solgest Kingdom at ng Natria Kingdom. Ngunit tumanggi siya at piniling mamatay na lamang upang ang Natria Kingdom ay lumaban sa Levitia. Ginawa yun ni Gruye dahil gusto niyang makita ang frustrated na mukha ni Wine, na nahihirapan sa pakikitungo sa mga tropa ng Levitia. Mukhang nainis si Wine sa sagot ni Gruye. Pero biglang, sinabi niyang gusto niyang pumirma sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan hanggat ipinahayag ni Wine ang kanyang passion. Dahil sobrang curious siya sa totoong passion at totoong ugali ni Wine. Sa wakas, pumayag din si Wine. May sinabi si Wine na ikinagulat ni Gruye na pawisan ang mukha. Pagkatapos nito, natawa siya ng may kasiyahan sa mga sinabi ni Wine at sa wakas ay pumayag na pumirma sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Napalitan tuloy ng eksena si Wine, na tila natutulog sa pagod matapos gawin ang royal business. Umiti lang si Ninem sa kanya. Nang magising siya, iniulat ni Ninem ang mga pagkalugi na dinanas ng Natria Kingdom mula sa digmaan kahapon.
Idinagdag niya na ang Natra Kingdom ay itinuturing na masama para sa pakikipaglaban sa isang miyembro ng sagradong elite ng relihiyong Leviathan, kaya nababawasan ang bilang ng mga peregrino na tumatawid sa Marden. Hindi lamang iyon, ngunit sinabi niya na ang lahat ng sobra at kita ng Natra Kingdom ay nabawasan upang masakop ang mga pagkalugi mula sa digmaan kahapon. Matapos marinig ang lahat ng iyon, nadismaya si Wine at naisip ang ibenta muli ang kanyang kaharian, gaya ng ipinakita sa simula ng kwento. At sa wakas, natapos na ang anime. Maraming moral na mensahe ang ipinakita sa anime na ito, ang isa sa mga ito ay palaging ginagawa ni Wine, na laging mag-isip bago kumilos. Palagi niyang pinag-iisipan ng mabuti ang bawat plano at diskarte bago simulan ang kanyang aksyon. At dahil doon, nagdala siya ng kaluwalhatian sa kanyang kaharian. At isa pa, huwag insultuhan ang pinaka-the best na babae.